Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2681 Paglusot sa Kaharian. Xuanming. Kapangyarihan ni Xuanming. Angkan ni Xuanming. Sa wakas ay nakilala ng isang tao ang pinagmulan ng kapangyarihang ito nang may pagbabalik tanaw. Walang magawang ngumiti si Ye Fan, talagang nagmamadali si Su Qingzhou, gusto niyang hakbang-hakbang ito, ngunit binalak ng babae na pabilisin at kontrolin ang pamilya at ang alyansa. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ni Su Qingzhou ay nagdulot din ng pagdududa sa isip ni Ye Fan, at nagplano siyang maghintay at tanungin ang babae kung ano ang nangyayari. Si Su Qingzhou sa Chaos Realm ay naglabas ng kaunting pressure mula sa Holy Realm at direktang nagpadala ng audience sa audience. Nagulat ang lahat. Walang magawa ang mga tao ng dalawang pamilya habang pinatay ang padre de pamilya, at hindi man lang sila naglakas loob na pakawalan ang kanilang mga umutot. Lu Rongshan, Chang Haotian, may kumpiyansa ka bang maging mabubuting direktor ng alyansa? Tanong ni Su Qingzhou sa mag-asawa. Si Chang Haotian ay matamlay pa rin, hindi makapagsalita. May naisip si Lu Rongshan, at agad na yumuko ng may paggalang, Madam, salamat sa iyong paggalang, gagawin namin ang aming makakaya upang matupad ang iyong mataas na inaasahan. Sinabi ng asawa ko na isa kang paranoid at baliw na babae. Ang isang matinding babae, kasama ang lalaking mahal niya, ay madalas nagagawa ng mga bagay, at makakamit niya ang mas malaking enerhiya, inaabangan ko ang iyong pagganap, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Nahihiya talaga ako. Sinaktan ko si Mr. Ye in the first place, salamat sa awan ni Mr. Ye. Ibinaba ni Lu Rongshan ang kanyang ulo at sinabi. Ngumiti si Ye Fan, lumabas na nagustuhan ni Su Qingzhou ang walang awa na ugali ni Lu Rongshan. Ang ganitong uri ng subordinate ay isang taibak na may dalawang talam, ngunit natural na makokontrol ito ni Su Qingzhou. Talagang matalino rin si Lu Rongshan, dahil alam niyang sinusuportahan sila ni Su Qingzhou, agad siyang sumuko. Kung pag-uusapan, wala akong pagkakataong bisitahin ang Donghua City sa pagkakataong ito, nang hihinayang sabi ni Su Qingzhou. Ma'am, paano kung ipapasyal namin kayong dalawa? Nagmamadaling sabi ni Lu Rongshan. Hindi, gawin natin ito sa susunod. Manunood ang aking anak na babae ng Monster Beast Show Contest sa loob ng 1 buwan. Pag-usapan natin ito mamaya, sabi ni Su Qingzhou. Ang galing, Haotian, hindi ba ang performance contest na iyon ay pinangunahan ng isang kumpanya ng iyong pamilya Chang? Kailangan mong mag-book ng VIP box para sa inyong dalawa. Nagmamadaling sabi ni Lu Rongshan. Nag-react din si Chang Haotian at mataimtim na tumango, Mr. Ye, Mrs. Ye, please rest assured, wrap it with me. Lahat ng aristokratikong pamilya sa malapit ay natahimik nang marinig ang mga salitang ito. Hindi ba ito nangangahulugan na makalipas ang 1 buwan, ang nakakatakot na mag-asawang ito ay babalik sa Donghua City para sa inspection? Sa loob ng 1 buwan, hindi nila magagalaw sina Chang at Lu, at kailangan nilang maging masunurin, kung hindi, natatakot ako na walang magandang prutas na makakain. Sa walang awa na paraan ni Lu Rongshan, natatakot ako na pagkatapos ng 1 buwan, ang dalawang pamilya ay ganap na makokontrol ng batang mag-asawang ito. Ang dalawang dakilang pamilya ay biglang nagbago sa kasalang ito. Nga pala, mukhang gusto ng nobyo, ng bride, ng anak ko ang wedding cake mo. Dalhin natin pa uwi, don't you mind? Tanong ni Su Qingzhou. Oh, please enjoy Miss Ye, maghahanda pa kami sa susunod, para mabusog si Miss Ye. Masiglang bati ni Chang Haotian. Tandaan na maghanda ng mas maraming strawberry-flavored donuts, gusto sila ng asawa at anak ko, paalala ni Ye Fan. Masyado kang magsalita. Inilagay ni Su Qingzhou ang kanyang siko sa tadyang ng lalaki at binigyan siya ng galit na tingin. Ngumisi si Ye Fan, halatang medyo nahihiya si Su Qingzhou, at inihayag ang kagustuhang ito. Parehong natawa ang mag-asawang Chang at Lu. Noong una ay natatakot sila kay Su Qingzhou, ngunit nang makita ang eksenang ito, naramdaman nilang hindi mahirap pakisamahan sina Ye Fan at Su Qingzhou. Tinatawagan sina Guqing at Tuan Chuan, umalis ang 4 sa Donghua City at pumunta sa walang katapusang purgatorio. Asawa, ito ay dahil mahusay ka sa paggawa ng mga bagay-bagay. Nakontrol mo ang dalawang marangal na pamilya ng sabay-sabay, naupo sa 2 upuan sa Board of Directors, at sinigurado ang upuan para sa iyong anak na babae upang mapanood ang pagtatanghal. Habang nasa daan, papuri na sabi ni Ye Fan. Hindi ba't gusto mo ring linangin ang ilan sa iyong sariling mga tao, kaya't iniligtas mo ang buhay ni Lu Rongshan? Nakakalungkot na ikaw, ang Sword God, ay may husay sa pagsasanay at pakikipaglaban, at ang iyong pamamahala ay hindi naging napakahusay. Ayon sa iyong ritmo ng paglinang ng mga tao, ang kahusayan ng trabaho ay masyadong mababa, at ang pag-unlad ay dapat na mapabilis. Ngayon ay isang partikular na magandang panahon upang mapabilis. Sa ganitong kaguluhan sa pamilya Li, lubusang nadismaya sina Lu Rongshan at Chang Haotian sa pamilya sa pagkakataong ito, kaya magiging tapat sila sa atin.
Bagamat hindi kami natatakot sa mga taong iyon, nakakapagod din na palaging magpakita ng ilang pusa at aso, kaya't ipinapadala na lamang namin ang ilan sa aming sariling mga tao upang magtrabaho sa alyansa. Ang kasal na ito ay isang magandang pagkakataon para mabili ang mga puso at lakas ng mga tao, kaya makatuwirang pumunta doon. Sabi ni Su Qingzhou. Kung gayon, hindi ko maintindihan, Mrs., bakit gusto mong bitawan ko si Li Tongshen? Hindi ba mas mabuting kontrolin ang pamilya Li at direktang hayaan ang ating mga tao na maging chairman? Tanong ni Ye Fan. 18 taong gulang si Li Tongshen, at siya ang chairman ng board sa loob ng mga dekada. Siya ay may mataas na prestihiyo at maraming koneksyon. Iginagalang siya ng angkan ng 3 puntos. Kapag namatay siya, ang alyansa ay magiging magulo. Napakaraming tao sa liga at ito ay masalimuot, at imposible para sa atin na pamahalaan ito sa ating sarili, at hindi rin ito kinakailangan. Ang mundo ay nasa kaguluhan, ang mga karaniwang tao ay nagdurusa, ngunit ang mga karaniwang tao ay hindi nasaktan sa atin, kaya't hindi tayo maaaring lumayo. Ang layunin ng pagpapanatiling Li Tongshen ay upang panatilihing hindi nagbabago ang istruktura ng alyansa, at upang bigyan ng kaunting presyon ang pamilya Lu at ang pamilyang Chang, baka gamitin nila ang mga balahibo ng manok bilang mga palaso at ganap na mangibabaw. Hanggat mayroon kaming eyeliner at kapangyarihan sa alyansa, maaari naming idikit ang dalawang mahabang kuko sa core, at ang natitira ay may iwan sa kanya. Napabuntong hininga si Ye Fan, napakabilis ng pag-iisip ng babaeng ito. Gusto lang niyang kontrolin ng isa o dalawang pamilya, tulungan siyang gumawa ng iba't ibang bagay. Mas mahusay si Su Qingzhou, iniisip ang buong sitwasyon at layout sa hinaharap. Nag-estratehiya at nanalo ng libu-libong milya ang layo, marahil ito ay isang katulad ni Su Qingzhou. Bakit? Sa pagtingin sa akin ng ganito, anong klaseng skimming girl ako, hindi mo ba alam? Si Su Qingzhou ay nag-flip ng kanyang buhok. Asawa, alam mo ba ang teorya ng natural selection? Nakapangiting tanong ni Ye Fan. Hindi ko alam, ano pa ba ang pinagsasabi mo? Ye Fan, binabalaan kita, maganda ang mood ko ngayon, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sumimangot si Su Qingzhou. Huwag kang matuwa, hindi ito kamalian, ito ay isang teoryang inilatag ni Darwin. Sabi niya na sa kalikasan, ang pinakamatibay ay nabubuhay, at ang mga hindi umaangkop ay inaalis. Naniniwala ang mga evolutionary psychologist na tayong mga tao ay naghahanap ng mga kapareha at naghahanap ng kapag ang iba pang kalahati ay ipinanganak, ito ay naayos na ng mga gene at pagmamana. Pipiliin natin ang kalahati na kapakipakinabang sa atin, nakakatulong, at pantulong sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay halatang napakahusay, ito ay perpekto, ngunit hindi ko ito magustuhan. Ngunit ang ilang mga tao ay tila maraming mga pagkukulang, ngunit mahal ko siya. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang mukha ni Su Qingzhou, at hinalikan siya ng mariin. Asawa, sa tingin ko ikaw at ako ay natural selection. Nakatadhana ang ating mga gene na magkasama. Kahit tumawid tayo sa eroplano, hindi ito magbabago. Maaaring ito na ang tinatawag na tadhana na mahal kita, sabi ni Ye Fan na may emosyon. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, tumalikod siya, at galit na sinabi, ito ay hindi makatwiran, nakapasa ka sa pagsusulit. Natawa si Ye Fan, nang makitang nahihiya sa kanya ang babae, medyo kawili-wili siya. Nga pala, may isa pang bagay, tanong ni Ye Fan, asawa, paano mo pinagsama ang kapangyarihan ni Xuanming sa kapangyarihan ng primordial? Nalusutin mo ba muli ang kaharian? Kabanata 2682 ito ay talagang pareho. Ngayon lang, napansin ni Ye Fan na tila bumuti muli si Su Qingzhou. Nalampasan na ng babae ang magulong parusa at nakapasok sa magulong kaharian sa panahon ng eroplano ng Tesu. At ngayon lang, bagamat ang Holy Realm Cultivation Base lamang ang ginamit, sapat na ito para patayin ang dalawang lalaking iyon sa ilang segundo. Ito ay walang iba kundi iyon, ang kapangyarihan ng Xuanming ay naglalaman ng ilang primitive na kapangyarihan na ikinagulat ni Ye Fan. Hindi, ito pa rin ang Chaos Realm, paanong napakadaling makalusot, umiling si Su Qingzhou. Kung gayon ang iyong primordial power. Kailangan mo bang lampasan ang Chaos Realm bago mo magamit ang primal power? Sa tingin ko si Chuer at ang iba pa ay maaari ring pakilyusan ang primal power sa Holy Realm, sabi ni Su Qingzhou sabay kindat. Ano? Natigilan si Ye Fan saglit. Talagang hindi niya ito pinansin. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi kailangan ng primordial power na lampasan ang ika-9 na antas ng kaguluhan para makabisado ito. Kung iisipin mo, baka ganoon. Mula sa sandaling naintindihan niya ang mga batas ng mga eroplano, nadama niya na ang mga batas ng enerhiya ay napakasimple. Dahil sa asensya, ang kapangyarihan ng yin at yang at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagmula sa orihinal na kapangyarihan. Ang lahat ng enerhiya ay karaniwan. Ito ay walang iba kundi ang mga eroplano ng Taiji at Teiso, at wala ng mas advanced na enerhiya, na mas malapit sa orihinal na panahon ng pagbubukas ng mundo. Halimbawa, upang makita ang isang punto, ito ay madali, upang makita ang isang linya, isang medyo mas malawak na larangan ng view ay kinakailangan,
ngunit upang makita ang isang buong bilog, isang mas malaki at mas malaking anggulo ng view ay kinakailangan. Ang parehong ay totoo sa enerhiya. Kung hindi sapat ang kaharian, imposibleng malinaw na makita ang enerhiya, at natural na mahirap gumamit ng mas mataas na antas ng enerhiya. At ang mga pumasok sa primitive black hole at tumatanggap ng epekto ng primitive power ay karaniwang chaos realm, o kahit na holy realm. Ito rin ay tila pinatutunayan mula sa panig na hanggat ang cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, hanggat ang katawan ay maaaring makayanin ito, hindi talaga kailangan na masira ang ikasyam na antas ng kaguluhan upang makontrol ang orihinal na kapangyarihan. Naalala ni Yefan na ang City Lord ng City of Innocence noong panahong iyon ay isa lamang, Magic Soldier, level Yellow Lantern Winged Demon. Ang ganitong uri ng mababang antas ng demonyo ay talagang nahihigitan ng ikasyam na antas ng kaguluhan. Kung iisipin mong mabuti, kung gagamitin din ni Shu Lanteng, ay luwaman at iba pa ang orihinal na kapangyarihan, tila hindi talaga nila kalaban ang Yellow Lantern Winged Demon. Sa madaling salita, malamang na ang demonyong ito ay ipinanganak lamang sa eroplano ng Taiyuan, at ang katawan ay binago ng purong primordial power. Ang relasyon sa pagitan ng lahi ng demonyo at ang primordial na kapangyarihan ay maaaring gamitin ng mas maaga, at ito ay tila napakalakas sa eroplano ng Teiso. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nang ahas na umalis ang Yellow Lantern Winged Demon sa paligid ng black hole. Sa katunayan, ang tunay na kaharian nito ay hindi mataas. Asawa, hindi mo ba kayang pakilyusan ang orihinal na kapangyarihan? Tanong ni Su Qingzhou. Awkward na ngumiti si Yefan, okay lang pagkatapos ng disintegration, pero mukhang hindi ito gagana sa normal na panahon. Ang kanyang panloob na lakas ay masyadong mababa, at hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng kaguluhan. Sa katunayan, ito ay medyo malayo sa paggamit ng kapangyarihan ng primordial. Ngayon, ayon sa sentido komon, dapat lang niyang makita ang tuldok, hindi kahit ang linya. Pero, hindi tama. Biglang naisip ni Yefan na nakita na niya ang kapangyarihan ng primordial power, ngunit lagi niyang nakagawian ang pag-iisip at pinapakilos lang niya ang kapangyarihan ng totoong enerhiya. Wait, Mrs. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay para pigilan ang babae. Anuman ang mga pagdududa ni na Su Qingzhou, Gu Qing, at Tuan Chuan, sinimulan niyang subukang madama ang orihinal na kapangyarihan ni Zhou Tian sa hangin. Sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na alisin ang inertial na pag-iisip ng pagpapakilos ng tunay na kapangyarihan, pag-iisip tungkol sa pakiramdam ng pagkawatak-watik ng kanyang sariling quadruple layer, paghawak ng sword intent, at pagpapakilos sa orihinal na kapangyarihan. Biglaan. Tila nagbukas si Yefan ng isang pares ng mga mata na maaaring maunawaan ang kapangyarihan ng primordial power, at ang kapangyarihan ng primal power ay nakita niya. Kaagad pagkatapos, ang orihinal na kapangyarihan ay nagsimulang iturok sa kanyang katawan. Ang matibay na pangangatawan ni Yefan, kahit primitive na kapangyarihan, ay kayang tiisin, ngunit medyo masakit pa rin. Paghiwa-hiwalay. Ginamit ni Yefan ang unang layer ng disintegration, at siya ay naging komportable kaagad. Boom! Isang kamao ng dragon ang tumama, nag-apoy sa langit. Sa hangin, isang mahabang dragon na nagninangas na may apoy ang sumabog. Primitive na kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ni Su Qingzhou, asawa, hindi mo ba nililinang ang langit? Magagamit mo ba ang Dragon Fist ng primordial power? Bumalik sa normal si Yefan, tumibok ng malakas ang kanyang puso, na parabang nakita niya ang bagong mundo, at tuwang-tuwa siya. Huwag kang manalo. Haha, haha. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at tumawa, tulad ng isang malaking batang lalaki na nakakuha ng bagong laruan. Nanlaki ang mga mata ni Tuan Chuan sa pag-aakalang si tatay ay baliw. Naiintindihan ko kung ano ang Duo Tian, Holy Realm, Chaos Realm. Ay talagang pareho. Ang batas ang pinaka-kritikal. Sa saklaw ng batas ng enerhiya, hanggat ang enerhiya na maaaring maramdaman ay magagamit, ito ay walang iba kundi kung ito ay maderama, kaya mo ba? Ang tunay na pagbabago sa husay ay ang malimpasan ang mga batas ng enerhiya at maabot ang mga batas ng eroplano. Kung hindi, sa eroplano ng simula, hindi. Siguro sa anumang eroplano, walang mahalagang pagkakaiba sa larangan ng paglilinang. Tila kinakausap ni Yefan ang kanyang sarili, at tuwang-tuwang tumango, hindi nakakagulat. Hindi ko pa narinig ang kaharian sa itaas ng Chaos Realm sa eroplano ng Taishi. Talagang hindi na kailangang hatiin, ang batas ay ang tanging susi, at ang batayan ng paglilinang ay talagang paunti-unti lang, hindi ito maaaring magdulot ng pagbabago sa husay. Sumimangot si Su Qingzhou, asawa, ano ang sinasabi mo? Asawa, hindi mo ba naiintindihan? Kung tayo ay nabuhay sa eroplano ng primordial na pinagmulan, tayo ang mga nilalang na ipinanganak mula sa primordial na kapangyarihan. Kung gayon, hindi tayo makakatagpo ng banal na parusa at kaguluhang banal na parusa, kaya saan nagmula ang Duo Tian, Holy Realm, at Chaos Realm. Ang mga kaharian na ito, sa eroplano ng Taipei, ay mga antas lamang na maaaring gumamit ng iba't ibang antas ng enerhiya. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay isang hakbang-hakbang ng halaga ng enerhiya.
Kung ang duo Tian ay isang maliit na enerhiya, ang banal na kaharian ay maaaring 100 puntos, at ang chaos ay maaaring 10,000 puntos. Ngunit gaano man ito kalaki, ito ay ang kapangyarihan ng orihinal. Ang talagang mahalaga ay ang masining na paglilihi at ang batas. Kapag ginamit ng lahat ang kapangyarihan ng orihinal, ito ang mga pagbabago sa husay. Natigilan si Su Qingzhou. Bagamat unti-unti niyang pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng primordial power, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong hanay ng mga teorya. Inyong kamahalan na Sword God, ang ibig mo bang sabihin ay pagkatapos makapasok sa Tai Chi Plane, magagamit ito ng lahat? Ang primordial power. Umiling si Ye Fan, hindi, ang dahilan kung bakit ko magagamit ang primal power ay dahil nakikita ko talaga ito at nakontrol. Ngunit ang karaniwang tao na naglilinang, hindi pa banggitin ang kawalan ng kakayahang madama, ay natatakot na ang pisikal na katawan ay wala sa kaharian ng kaguluhan, at tinatansya na hindi nila mapaglabanan ang maraming primitive na kapangyarihan. Mula sa puntong ito, ang mga tao ay talagang isang medyo marupok na lahi, tulad ng mga demonyong iyon, tinatayang mas madaling gumamit ng primitive na kapangyarihan ang mga mababang antas ng demonyo. Ang ibig kong sabihin ay, sa teorya, ang anumang kaharian ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng primordial sa eroplano ng simula. Talagang nakumbinsi kita, at naiisip ko ang tungkol sa mga problema sa paglilinang sa kalagitnaan ng paglalakbay. Umiling si Su Qingzhou, bumalik at kausapin ang lahat, huwag magbigay ng mga talumpati sa kalsada. Tumawa si Ye Fan, at pagkatapos ay nagpatuloy na bumalik sa kalsada. Samantala, West Federation, NASA. Isang grupo ng mga siyentipiko ang nakatayo sa harap ng isang malaking monitor ng radar screen, ang kanilang mga mukha ay marangal. Ang larawan ay nagpakita na ang isang UFO ay mabilis na papalapit sa mundo. Halika, abisuhan si Mr. Chocolate. Kabanata 2683. Sa kabilang banda, si Leon Chocolate, ay naghahanda para sa kasal nina Luna at George. Bagamat labis pa rin ang pag-aatubili ni Luna, ang kasal ay isang katiyakan. Ang kasal ng dalawang pamilya ay magdadala ng mas matatag na sitwasyon sa hinaharap na istruktura ng kapangyarihan ng West Federation. Matapos matanggap ang lihim na ulat mula sa NASA, agad na ibinaba ni Leon ang kanyang trabaho at pumunta sa General Administration. Ano ang sitwasyon? Mr. Leon, tingnan mo, ito ang pinakabagong larawan ng radar na nakunan namin. Ito ay isang UFO. Sa bilis na ito, papasok ito sa atmosfera ngayong hapon at lalapag sa kanlurang baybayin ng Federation. Solemn na ang mukha ni Leon, iniisip ang alien civilization na nakipag-ugnayan noon kay Diablo, at ang babala ni Ye Fan, at lalo siyang nag-aalala. Magbayad ng pansin, magulat sa akin anumang oras, at lumikas sa mga residente ng landing site. Pagkatapos magbigay ng order, pumunta si Leon sa opisina at dinial ang numero ni Ye Fan. Kababalik lang ni Ye Fan sa walang katapusang purgatorio, at sasabihin na sana sa mga babae ang tungkol sa kanyang bagong pangunawa. Bagamat alam ko, maaaring hindi talaga magawa, ngunit ang dapat sabihin ay kailangan pa ring sabihin. Si Ye Fan mismo ay hindi makapaghintay na subukan ang kanyang sariling mga limitasyon at kung hanggang saan niya magagamit ang kanyang orihinal na kapangyarihan. Anong problema? Kumunat ang noo ni Ye Fan nang matanggap niya ang tawag. Alam niyang kung hindi big deal, hindi maglalakas loob si Leon na makipag-ugnayan sa kanya ng madali. Mr. Ye, natuklasan ng NASA ang isang UFO na papalapit sa mundo. Gusto kong sabihin sa iyo ng maaga. Nadurog ang puso ni Ye Fan. Kung talagang dumating ang demonyo, mahirap. Mr. Ye, gusto mo bang pumunta at tingnan? Siyempre may arrangements ako, bahala ka na lang. Pagkatapos magtanong tungkol sa tiyak na oras at lugar, mabilis na nahanap ni Ye Fan si Chu Yunyao. Si Chu Yunyao ay abala sa paggawa ng space jumping device at hindi niya ito pinansin. Nang marinig niya ang tungkol dito, agad siyang nagsimulang mag-imbestiga. May isang spaceship na papalapit, at ang spaceship na ito ay dapat magkaroon ng space jump, kung hindi, hindi ito biglang lilito sa ganoong distansya. Pero, parang hindi demonyo, ungol ni Chu Yunyao. Oh, bakit? Tanong ni Ye Fan. Ang demonyong hari na nagngangalang Ailaris, ang kanyang sibilisasyong demonyo, ay gumagamit ng ibang signal band kaysa sa ibinubuga ni itong spaceship. Hindi ko ma-analyze ang signal na ang spaceship na ito ay nagpapadala sa mundo pansamantala, ngunit tiyak na hindi. Ang demonyong sibilisasyon. Siyempre, hindi maitatanggi ang ibang mga sibilisasyon ng demonyo, ngunit huli na para pag-aralan ito ngayon, sabi ni Chu Yunyao. Asawa, anong gagawin mo? Tanong ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, kung sakali, lahat ng tao ay nagtatago sa ring, pupunta ako sa eksena para makita. Tumango ang mga babae, at wala na talagang ibang pagpipilian ngayon. Kung ang kabilang partido ay hindi isang kaaway, ito ay natural na ang pinakamahusay. Kung mananakop na hindi kayang lumaban, gusto man nilang umalis sa lupa ay hindi pa handa ang kanilang space jumping device, at maiiwasan lang muna nila. Matapos makapasok ang lahat sa ring, dumating si Ye Fan sa kanlurang baybayin ng West Federation. Hindi niya sinabi kay Leon at sa iba, bagkus ay tahimik lang siyang nagmamasid sa dilim.
Sa hapon, isang silver gray na spaceship na mukhang shuttle ang dumaong sa kanlurang baybayin. Ilang malalaking pamilya tulad nina Shockalight at Brank, at ang mga matataas na opisyal ng Federation, kasama ang kanilang mga piling sundalo, at ilang magsasaka ng antas ng tiyan-tiyan, ay kinakabahan na nanunood sa landing point. Isang sinag ng liwanag ang sumikat mula sa sasakyang pangkalawakan, at mayroong higit sa 100 figure na dahan-daang bumabagsak mula sa sinag ng liwanag. May mga lalaki at babae sa gitna, nakadamit, may mga mukhang mandirigma, may mga mukhang salamangkero, at ang kanilang hitsura ay tao rin. Nang makitang hindi ito isang uri ng halimaw, ang mga tao mula sa malalaking pamilya ay medyo naaliw. Ang nangungunang lalaki ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay may itim na buhok at kayumangging mga mata at nakasuot ng uniforme ng militar. Ang babae ay isang puting lalaki na may kulot na kulay kastanyas na buhok at may hawak na tungkod. Naramdaman ito ni Yefan mula sa malayo, at nalaman na ang dalawang taong ito ay nasa ika-5 o ika-6 na antas ng Chaos Realm, at ang grupo ng mga tao sa likod nila ay karaniwang ang Holy Realm. Ang mas ikinagulat ni Yefan ay karamihan sa mga tao sa grupong ito ay mga miyembro ng clan. Ang lalaking may itim na buhok na nangunguna ay malinaw na ang Shenlang clan, o isang 5 kuko na gintong dragon. Mula sa isang kakaibang angkan. Anong ginagawa nila? Kayo ang mga pinuno ng mundong ito. Ang lalaking may itim na buhok ay may maringal na mukha, at ang kanyang bibig ay malinaw na nasa wikang hindi niya maintindihan, ngunit pagkatapos gamitin ang koro ng dragon, naiintindihan pa rin ito ang lahat ng naroroon. Ako si Leon Shukaret, ang kasalukuyang kumikilos na konsul ng West Federation. Nagpakilala si Leon at ipinaliwanag ang pangunahing kalagayan ng daigdig. Excuse me, saan ka nanggaling, at bakit ka napunta sa Earth? Ang pangalan ko ay Yeshupei, nagmula ako sa alyansa ng Angkan, at itong Miss Ilya na katabi ko ay isang envoy na ipinadala ng Arcane God Domain. Ang krisis sa ilalim ng kontrol ni Ailaris. Nalaman namin na ito ay sibilisasyon ng tao, kasama ang aming Angkan, pati na rin ang ilang mga power user at mage. Upang maiwasan ang sibilisasyon ng tao na sakupin ng mga demonyo at maging biktima ng digmaan ng Demon King, gagawa tayo ng teleportation array dito ng maaga, laban sa pagsalakay ng ikatlong Diablo, matigas na sabi ni Yeshupei. Si Leon at ang iba ay natulala at puno ng pagdududa. Sandali lang, dalawa. Anong demonyong hari? Anong digmaan? Hindi namin naintindihan. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng ito, isa lang ang kailangan mong unawain simula ngayon, ang ating espesyal na misyon ang may huling say sa mundong ito. Malamig at mayabang ang mukha ni Ilya, at kaway ng asol na yelo sa kanyang kamay, isang pamimilit ni Chaos ang pinakawalan. Bagaman ito ay nasa ilalim ng kontrol, mayroon pa ring malaking bilang ng mga tao na may mababang cultivation base na dumanas ng panloob na pinsala sa lugar, nagsuka ng dugo at nahulog. Isang salamangka ng yelo ang agad na nagyelo sa dagat sa likod ng 12 ng milya. Ang buong baybayin ay tila ang North Pole. Takot na takot si Leon at ang iba na namutla ang mukha, hindi pa nakikita ang ganitong uri ng pamimilit. Akala ko sapat na ang nakakatakot na Yefan at Ayer na nakita ko noon, ngunit kumpara sa ganitong uri ng kapangyarihan, ito ay medyo mas malala. Ano ang mali sa lupa? Sunod-sunod, ang mga powerhouse ay malapit ng matabyunan. Oo, dapat tayong magtulungan ng buo. Si Leon at ang iba ay walang lakas ng loob na tumutol, kaya napayuko na lamang sila at sumaludo. Kahit anong dissatisfaction, nilamon lang nila ito. Tahimik na nagmamasid si Yefan mula sa malayo, nag-iisip. Kahit na ang mahika ni Ilya ay hindi ganap na umabot sa antas ng primordial na kapangyarihan, ito ay medyo malapit. Tila na para sa mga aborigin ng eroplano ng Taishi, kahit na mga tao, ang paggamit ng primitive na kapangyarihan ay hindi kailangang masira ang kaguluhan. Higit pang mga advanced na lahi tulad ng mga demonyo at Diyos, natatakot ako na ito ay madaling gamitin ang purong primitive na kapangyarihan sa pamamagitan ng likas na katangian, habang ang mga tao ay magiging mas mabagal at mas mahirap na hagailap. Sa kaibahan, bagamat isa lamang siyang Celestial Emperor, maaari niyang gamitin ang purong primordial na kapangyarihan. Ito ay nagpapatunay lamang na tama ang kanyang haka-haka. Sa harap ng batas ng enerhiya, ang panloob na base ng paglilinang ay hindi mahalaga, ang susi ay kung ito ay tunay na mauunawaan, kung ito ay maaaring tiisin, at kung ito ay magagamit. Kumpiyansa na ngayon si Yefan na kahit na masira siya sa unang layer, kaya niyang talunin ang Ilya na iyon gamit ang kanyang orihinal na kapangyarihan ng hindi gumagamit ng sword intent. Dahil lahat sila ay gumagamit ng enerhiya, si Yefan ay gumagamit ng mas dalisay na primitive power. Parang noong lumaban si Yefan laban sa Yellow Lantern Wing Demon sa simula, ang pagkawala ay nasa energy level, hindi ang realm at cultivation. Ngunit ang mas pinapahalagahan ni Yefan ay ang alyansang ito ng Angkan, ang Awe of the Divine Realm, ano nga ba ito? Kabanata 2684 maliban kung baliw ka. Ito ba ang kapangyarihan ng Angkan at ng mga salamangkero sa eroplano ng Taishi? Ang eroplano ng Taishi ay malawak at walang hangganan. Bukod sa mga demonyo at Diyos, natural na may iba pang puwersa. Ito ay tinatayang na ito ang kaso. Sa oras na ito, ngumiti si Yeshupei at nagsabi, hindi mo kailangang masyadong kabahan,
lahat tayo ay tao, at hindi ka namin yuyurikan ng ayon sa gusto ng Diablo. Nandito kami para protektahan ka, kaya dapat kang matuwa na nauuna kami ng isang hakbang sa Diablo. Susunod. Sana ay pagsamasamahin ninyo ang mga pinuno ng mundong ito sa lalong madaling panahon, at sasabihin namin sa inyo ang partikular na sitwasyon at ayusin ang pagtatayo ng teleportation array. Nang makita ni Leon at ng iba pa ang ngiti ni Yeshupei, huminga sila at tumango bilang pagsang-ayon. Nang makitang wala nang susunod na gagawin, tahimik na bumalik si Yefan sa walang katapusang purgatorio. Sa looban kung saan inihahain ang tsaa, pinag-usapan ni Yefan ang bagay na iyon, at agad itong pinag-usapan ng mga babae pagkatapos marinig ang sitwasyon. Mukhang hindi naman masamang bagay. Ang mga angkan at salamangkero ay may pananagutan, at sila ay dumating upang protektahan ang mga tao sa mundong ito ng maaga. Oo, kahit na dumating ang demonyo dito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong asawa. Lumalabas na si Ailaris ang ikatlong hari ng demonyo. Napakalakas sa pakiramdam. Hayaan ang kanilang alyansa at ang domain ng Diyos na harapin ito. Sumimangot si Yefan at tinulak si Bilukon, ngunit hindi nagsalita. Asawa, mukhang nag-aalala ka pa rin. Mahinang tanong ni Nyenro. Walang dapat ipag-alala, sa palagay ko ay hindi sila tulad ng masasamang tao. Mayroon silang katarungan upang protektahan ang sangkatauhan, sabi ni Shu Lingshan. Walang magawang sumulyap si Yefan sa babae, Shan, huwag kang masyadong mag-isip, hindi ganoon kadali. Hindi na ba madali? Bamulong si Shu Lingshan, ito ang angkan at ang salamangkero, pumunta ka para protektahan ito ng maaga, at huwag hayaang dumating ang demonyong hukbo ng hari ng demonyo at sakupin ito. Shan, minsan kailangan mong tingnan ang problema sa kabaligtaran, sabi ni Niehuyo na may kalahating ngiti. Mom, anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa maintindihan. Ang ibig sabihin ng ina ay ang teleportation array ay hindi lamang makapagdadala ng mga tao sa lupa at maprotektahan ng lupa, ngunit maaari ring magdala ng napakaraming malalakas na tao at magbago ng sitwasyon ng mundo. Tumawa si Ning Zimo. Gayun din, dahil labis silang nagmamalasakit sa lupa, nangangahulugan din ito na ang lupa, o ang kalawakan na ito, ay nasa isang kritikal na posisyon. Ang lugar na ito ay naging isang larangan ng labanan para sa mga strategist ng militar, kung hindi ay hindi sila pupunta upang bumuo ng isang teleportation array. Sa tingin mo, kumpara sa prehistoric na lupain, ang daigdig ay may mas maliit na lugar, mas kaunting mga mapagkukunan, at ang antas ng mga monghe ay hindi mataas. Kung talagang papasok ito sa isang estado ng digmaan, natatakot ako na ang mga orihinal na naninirahan sa mundo ay tulad ng damo at mastasa, at walang sinuman ang papansin sa kanila. May pakialam sila. Ay ang lokasyon ng mundo, dito. Maaaring ito ay isang frontline na larangan ng digmaan para sa mga demonyo at mga tao. Sabi ni Yefan na may mapait na ngiti, wala akong pakialam kung nagtatapon sila sa labas. Anyway, may mga ilog at lawa kung saan may mga tao. Imposibleng maging tunay na mapayapa ang mundo. Basta huwag kang pumunta para sirain ang ating matatag na buhay. Brother Yefan, kung ang lupa ay naging pagkatapos pumasok sa larangan ng digmaan, ang buhay ay nasira, gusto mo bang ihinto muli? Tanong ni Shilanyo. Halika, ipinangako ko sa iyo na ang huling pagkakataon ay ang huling pagkakataon na nagkusa akong iligtas ang mundo. At saka, ito ang eroplanong Taishi. Kahit may kalooban ako, baka hindi ko magawa. Umiling si Yefan. Hindi sinasadya ni Yefan na sabihin ang mga salitang ito para maging komportable ang mga babae. May mga pagbabago talaga sa mood niya. Lalo na pagkatapos na maunawaan ang mga batas ng mga eroplano, ang kanyang paningin at antas ay bumuti. Ang eroplano ng Taishi ay napakalawak, ang mga digmaan ay sumiklab sa lahat ng oras, hindi mabilang na buhay ang namamatay, at hindi mabilang na mga bagong ipinanganak. Maraming beses, ang pagkasira ay isang proseso lamang, walang tama o mali, mabuti o masama. Sa katunayan, pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, hindi inisip ni Yefan kung gaano kaganda para sa kanya na iligtas ang mundo noon. Iligtas man niya ang lupa o iligtas ang baha, sa huling pagsusuri, umaasa rin siya na mas mabubuhay pa ang kanyang minamahal. Ngayon, ang mga asawa at anak na babae, mga katiwala, at mga kamag-anak ay nasa tabi niya, at may kakayahan siyang protektahan sila. Walang ganoong bagay bilang pagkasira sa eroplano ng Taishi. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Yefan ay hiniling na makipaglaban ng desperadong kasama ang mga nangungunang nilalang sa eroplano ng Taishi, para lamang protektahan ang isang lupa. Imposible. Hindi makumbinsi ni Yefan ang kanyang sarili. Para siyang bilyonaryo na kumakain sa isang restaurant kasama ang kanyang pinakamamahal na klasik na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa oras na ito, dalawang grupo ng mga gangster ang dumating at nag-away sa kalsada ng ilang sandali, na nasira ang klasikong kotse ng mayaman. Hindi kaya lalaban ng bilyonaryo hanggang sa kamatayan ng dalawang lalaking iyon na may disenteng background para sa isang nabasag na kotse. Gusto mo bang sumugod sa kalsada habang sila ay nakikipaglaban, sumisigaw ng, mabuhay kapayapaan, humihiling sa kanila na tumigil sa putukan, at umakyat upang labanan sila? Di ba baliw yun?
Para sa mga mayayaman na may kakayahang mamuhay ng isang magandang buhay, ito ay isang normal na sikolohiya na gumawa ng higit sa isang mas kaunting bagay. Matapos dumaan sa napakaraming bagay, naramdaman ni Ye Fan na mas mahalaga kaysa sa anupaman ang kayang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga taong pinapahalagahan niya at ang mga taong gusto niya. Kaya naman, kahit demonyo man, angkan o salamangkero, basta't hindi ito makakaapekto sa buhay niya, hindi na mahalaga kung sino ang pumupunta sa lupa. Totoo o mali, bakit hindi ako naniniwala? Ngumisi si Shilanyo. Ang isang madaling buhay ay nawala ang iyong fighting spirit at dugo, aso, nagbago ka. Itinuro ni Xiao Ziner si Ye Fan at naiinis na sinabi. Pinandilatan ni Ye Fan ang babae, Xiao Ziner, huwag kang masyadong lumayo. Paano kung magsulat ng prosa? Isang set, kahit ang aso ay darating. Bakit, gusto mo bang iligtas ang mundo? Gusto ko talagang maranasan na nasa black hole ulit. Pakiramdam. Nang marinig ito ni Xiao Ziner, naalala niya ang kawalan ng pag-asa at takot na naramdaman niya sa black hole, at inilayo niya ang kanyang ulo na may matagal na takot. Nagtawanan ang mga babae, at mas relaxed ang atmosphere. Pagkatapos ay ibinahagi ni Ye Fan ang kanyang mga insight tungkol sa batas ng enerhiya sa mga babae. Nang marinig ito ni Xiao Ziner at ng iba pang mga babae, agad silang nagsimulang magsanay ng may puso at isip. Siyempre, mayroon ding mga kababaihan na hindi nagmamadali sa paglilinang, ngunit patuloy na tinatamasa ang isang masayang buhay. Ang papalubog na araw ay puno ng mga palso sa dalampasigan. Si Feng Yaoying ay nakasuot ng swimsuit, nakahiga sa duyan kasama si Su Qingzhou, nanunood ng mga sikat na nobela sa Earth, at nakikipag-chat ng ilang salita paminsan-minsan. Qingzhou, sabi mo, si Ye Fan ay talagang walang pakialam kung ang mundo ay maging isang larangan ng digmaan. Ibinaba ni Feng Yaoying ang kanyang libro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hinala. Well, dapat totoo ito, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Bakit? Maliban na lang kung baliw ang asawa natin, wala akong mahanap na dahilan para labanan niya ang Diablo alang-alang sa lupa. Nang matapos magsalita si Su Qingzhou, bigla niyang narinig ang pag-vibrate ng telepono. Kumaway ang babae, at ang telepono ay lumipad sa kanyang kamay. Bride, bakit may oras ka pang tumawag? Si Lu Rongshan ang lumapit sa kanya. Nang umalis siya, iniwan ni Su Qingzhou ang kanyang contact information. Nakita din ni Lu Rongshan na si Su Qingzhou ang think tank ni Ye Fan at ang malaking kasambahay, kaya dumiretso siya sa kanya. Mrs. Ye, may emergency. Katatapos lang namin ni Hao Tian bilang mga direktor. Nalaman namin na may dumating na spaceship mula sa outer space, at dumating ang ilang eksperto mula sa Clan Alliance at Alpha Divine Realm. Ang mga taong ito ay napakalakas, ang West Federation. Lubusan na silang sumuko, sinabihan nila kami mula sa Donghua Alliance na dumiretso sa Tianxing Island para sa isang meeting. Alam ko na ang tungkol sa bagay na ito, magagawa mo ito ng magkasama, wala itong kinalaman sa amin, sabi ni Su Qingzhou. Ikaw, alam mo na. Nagulat si Lu Rongshan, kung gayon. Gusto rin nilang hilingin kay Mr. Ye na dumalo sa pulong, at sinabing gusto nilang makilala si Mr. Ye, alam mo ba? Ano? Sumimangot si Su Qingzhou. Tuto, nanlamig agad ang mukha niya. Kabanata 2685 hindi kayang tiisin ng isang bundok ang dalawang tigre. Hindi nila alam kung saan nila nalaman na si Mr. Ye ang kasalukuyang pinakamalakas na magsasaka sa mundo. Kaya gusto nilang makita ng personal si Mr. Ye, ngunit hindi nila alam kung nakontak na nila ang dalawa. Ibinaba ni Su Qingzhou ang telepono at dumiretso upang hanapin si Ye Fan. Nadatnan kung nasa gravity training room ang lalaki, nagpractice ng nakakabaliw na sayaw sa napakabagal na bilis, kaya hindi ako nag-abala. Pagkaraan ng isang oras, lumabas si Ye Fan sa training room, naglaho at nagkawatak-watek, humihingal, at nakahiga sa lupa. Asawa, bakit malaya kang pumunta at makita akong mag-practice? Nakatanggap ka na ba ng tawag para humingi ng meeting? Tanong ni Su Qingzhou. Anong meeting? Maghintay ka sandali. Hayaan mo akong bumalik sa estado. Sabi ni Ye Fan, at direktang pinaghiwa-hiwalay ang espiritual na enerhiya, mabilis na hinigup ito sa katawan, at nabawi ang isang estado ng pagkatao. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng tonic potion na tinulungan ni Shilan Yu na ihanda, at nilagok ito. Ang gamot ni Xiao Yu ay gumagana ng maayos, ngunit ito ay medyo mapait. Binasag ni Ye Fan ang kanyang bibig at nabawi ang halos lahat ng kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tiningnan ito. Meron talagang ilang missed calls, parehong mula sa West Federation at Chiang Hao Tian, nakasimangot si Ye Fan. Ito ang taong mula sa espesyal na sugo na nagsabing gusto kanyang makilala, ang pinakamalakas na magsasaka sa mundo, ano ang gagawin mo? Tanong ni Su Qingzhou. Ano pa ang magagawa, magkita tayo kapag nakita mo ito, o tiyak na pupunta ka ulit sa pinto at magdudulot ng maraming gulo, walang magawang sabi ni Ye Fan. Wala kang specific plan. Dumating sila sa Earth upang i-coordinate ang pagtatayo ng teleportation array, at dapat ay prestihiyo muna sila. Kapag nakita mong mas malakas ka sa kanila, sasampalin ito sa mukha. Pero kung gusto mong supulan ka sa publiko at tapa ka ng paa, siguradong hindi ka na naman komportable.
Sa panahong iyon, magagawa lang natin, at kapag nagawa na natin, tapos na ang ating mapayapang mga araw. Walang magawa si Yefan na kinulot ang kanyang mga labi. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng babae, ang grupong ito ng mga tao ay malamang na nais lamang na gamitin siya bilang pinakamalakas na tao. May kachat lang. At pagkilala sa kanya, ngunit kung ang kabilang partido ay maglakas loob na sumakay sa kanyang ulo pag-akyat, ibang kwento iyon. Hindi siya takot sa away, nahihirapan lang siya. Para siyang ilang lamok na lumilipad sa kanyang harapan, sa pag-aakalang sila ay kamangha-mangha, walang tigil na huni. Sa katunayan, ang isang sampal ay maaaring pumatay ng daan-daang tao, ngunit sila ay masyadong marumi at nais na maghugas ng kanilang mga kamay, kaya sila ay tamad na harapin ito. Kung ang mga lamok ay nag-iisip na ang mga tao ay natatakot sa kanila at ng ahas na lumapit upang sumipsip ng dugo, syempre hindi nila ito matiis. Bukod dito, hindi maaaring labagin ang puso ng isang emperador. Si Yefan ay nakatira sa pag-iisa. Sa walang katapusang purgatorio, gusto lang niyang mamuhay ng payapa at ituloy ang mas mataas na kaharian na kanyang inaasam-asam. Hindi na siya interesado sa kapangyarihan at teritoryo ng mundo. Ang hinahabol niya ay ang walang kapantay na emperador sa espada, ang mas mataas at mas malalim na misteryo sa itaas ng eroplano, ang hindi kilalang mundo. Ang isang emperador sa kaharian ng ganap na kapangyarihan ay higit na mapang-akit at kaakit-akit kaysa sa pagiging hari sa mundo, at hegemonya sa mga bituin. Nakakalungkot na minsan kung hindi mo ay provoke, darating ang gulo ng mundo. Ikaw, ang bangka ay natural na dumiretso sa tulay. Pag-usapan natin ito kapag nagkita tayo. Napabuntong hininga si Yefan. Kung hindi siya makaiwas, hindi siya makakaiwas. Sa totoo lang, maaaring hindi sila masyadong nakakahiya para sa iyo. Hindi natin kailangang maging masyadong pessimistic sa ngayon. Susu Chingzo. Sabi, asawa, tigilan mo na ang pagbibiro. Sabihin na nating ang babaeng salamangkero ng Arcane Gods Domain, si Ilye, ay tumatayo sa publiko, at tinatayang kapag pumasa ako, gagamit muna ako ng pamimilit para subukan ako. Ngumiti ng mapait si Yefan. Pagkatapos ay nagpapakita ka ng kahinaan, hayaan silang ibaba ang kanilang pagbabantay, at kumilos sa isang dula upang lokohin sila. Hindi ba ikaw ang pinakamagaling sa pag-arte? Sabi ni Su Chingzo. How is it possible? Ang pag-arte ay depende rin kung sino ang audience. Sa iilan sa kanila, kahit magpanggap akong malambot, hindi ako karapat-dapat dito, direktang nag-veto si Yefan. Kahit na ang kalaban ay isang plain powerhouse, isang demonyong hari o ibang panginoon, hindi maaaring sumuko si Yefan. Kung hindi niya siya matalo, tumakas siya, tulad noong una niyang nakatagpo si Ye Xuanguang. Kung tungkol sa sugo lamang, talagang tamad si Yefan para harapin ito. Kung maglakas loob kang magpanggap na tigre sa harap niya, kung masama ang loob mo, malamang nabubunot ka ng espada. Isang malaking puno ang umaakit ng hangin, Mrs., lilipat ba talaga tayo? Maghanap ng isang planeta na walang tao at mamuhay ng sarili nating pag-iisang buhay. Naisipan ni Yefan na lumipat. Ang kaguluhan sa lupa, ano ang kinalaman nito sa kanila? Kung gusto mong lumipat, kailangan mong gumugol ng oras sa paghahanap ng isa. Kahit na bumalik ka sa Honghuang, kailangan mong hintayin si Yunyao na gumawa ng teleportation device. Nakakagulo talaga, sabi ni Yefan. Actually, dapat tayong dumalo sa pulong na ito. Kahit na ang espesyal na misyon na ito, kailangan nating malaman ang higit pa tungkol dito. Bakit? Sumimangot si Yefan. Dahil wala tayong masyadong alam sa Taishi Plane, lalo na ang Division of Forces, ang distribution ng powerhouses, at ang teleportation formation. Magiging kapaki-pakinabang ito sa amin sa hinaharap kapag nakatira kami sa eroplano ng Taishi. Tumango si Yefan. Kung walang iba, ang teleportation array ay talagang isang napakakapaki-pakinabang na bagay. Kung alam ng kanilang espesyal na misyon kung paano ito buuin, maaari silang magnakaw ng isang aral na maaaring mas madali sa hinaharap. Kaya, asawa, kailangan mo pa ring pumunta, kontrolin lamang ito, at bigyang pansin ang paraan ng pakikilahok mo sa pulong, sabi ni Su Chingzo. Saglit na natigilan si Yefan, Miss, may plano ka na ba? 2 punto, ang isa ay upang paikliin ang distansya, at ang isa ay upang huwag magbunyag ng labis na lakas. Sa oras na iyon, magiging ako sina Zinner, Qinglan, at Din Xiao. Sumama ka. Lahat tayo ay dugo ng angkan, at maaari tayong lumapit sa kanila at makuha ang impormasyong gusto natin. Sa katunayan, maraming beses, kailangan mo lang baguhin ang unang impresyon ng kabilang partido. Tretuhin kami bilang sa iyo, at natural, hindi siya magiging masyadong mapagbantay, at hindi siya gagawa ng ilang labis na bagay, sabi ni Su Chingzo. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, oo, bakit hindi niya ito naisip? Iniisip ngayon ng mga tao sa labas na gusto siyang kunin ng espesyal na sugo na si Yefan para maging kakaiba dahil iniisip ng lahat na hindi kayang tiisin ng isang bundok ang 2 tigre. Kung babaguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip, hayaang makita sila ng kabilang partido at makita na ang pinakamalakas na magsasaka sa mundo ay isang angkan ng 5 kuko na gintong dragon, ang batang babae ng Phoenix, ang batang babae ng Phoenix, at ang linya ng dugo ng Xuanming, kung gayon ito ay magiging iba.
Sa harap ng sariling pamilya, imposibleng gumawa ng napakahirap na bagay. Sa oras na iyon, kahit na gustong tumayo ni Ilya at ng iba pang mga salamangkero, tinatayang hindi papayag si Yeshupei at ilang angkan. Sa pananaw ng alyansa ng clan, lahat sila ay clan elites na gusto nilang manalo. Hanggat kontrolado mo ang kultibasyon ng iyong grupo, huwag silang masyadong magselos, at huwag maliitin, at natural na magiging payapa sila sa isa't isa. Kunin ang impormasyong gusto nila nang walang alitan na maaaring lumitaw, ang pinakamahusay sa parehong mundo. Intindihin kung paano gawin ito. Tanong ni Su Qingzhou na may mapaglarong ngiti. Ang bait pa naman ng asawa ko, kiss mo siya. Niyakap ni Ye Fan ang babae, hinalikan siya, at tumawa. Matapos bumalik ang dalawa sa bundok na nalalatagan ng nyebe at sabihin ito sa iba pang mga babae, iminungkahi ni Chu Yunyao na makilahok din siya sa pulong na ito. Ang dahilan ay ang prinsipyo ng teleportation array, at si Chu Yunyao ay interesado rin. Bilang karagdagan, ang Tianxing Island ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga siyentipiko sa Earth, kaya gusto lang ni Chu Yunyao na pumunta at tingnan. Si Ye Fan ay natural na walang pagtutol. Kung kaya niyang nakawin ang paraan ng pagmamanupaktura ng teleportation array, marahil ay magiging mas maginhawa para sa kanila na maglibot sa hinaharap. Matapos magawa ang desisyon, tumawag si Ye Fan at hiniling kay Chang Haotia na ipasa ang partikular na lugar at oras ng pagpupulong. Nagsimula ang pulong pagkaraan ng isang araw, at ang lahat ay nasa walang katapusang purgatorio sa loob ng mahigit isang buwan. Natural, hindi sila nagmamadali at nagpatuloy sa pagsasanay. Kabanata 2686 na pag-aaway. Donghua City, Alliance Headquarters. Ang mga istilong retro na gusali ng palasyo ay marilag at solemna. Si Mr. Ye ay tumugon sa aking mensahe ngayon at pumayag na lumahok sa pulong ng Tianxin daw bukas. Sa conference room, nakahinga ng maluwag si Chang Haotian at iniulat ang pag-unlad. Sa oras na ito, nakaupo si Yeshupei sa tuktok kasama ang ilang miyembro ng espesyal na misyon ng alyansa ng angkan. Si Li Tangshan at ang iba ay maaari lamang umupo ng masunurin sa sandaling ito. Nang dumating si Yeshupei at ang iba pa sa Donghua Alliance ngayon, gumamit sila ng ganap na pamimilit para takutin sila. Si Li Tangshan ay binugbog pa lamang ni Ye Fan hanggang sa puntong labis siyang nadismaya, at muli ay nakatagpo ng ilang dayuhang bisita na mas malakas kaysa sa kanya, bukod pa sa pagiging sobrang depressed, ang kanyang mukha ay palaging tila maulap. Uncle, itong Ye Fan ay may apelyido ding Ye. Hindi kaya miyembro din siya ng aming pamilyang Shenlong. Nakangiting tanong ng isang gwapong binata na may kapantay na kutis at mapupulang labi at mapuputing ngipin. Si Feng Buyo ay pamangkin ni Yeshupei. Pero pwede naman. Sa pagkakaalam ko, maraming babaeng angkan sa paligid niya. Base sa antas ng mga monghe sa mundong ito, si Ye Fan ay pinakabanal na lugar, at ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay hindi kasing lakas. Saan ka pupunta? Nagpapanggap pa rin bilang isang espesyal na tao. Maghintay hanggang bukas, at gagawin ko siyang ganap na kahihiyan. Sinabi ni Bai Han, ang master ng White Tiger Clan, bilang pangalawang master ng kinatawan ng clan sa pagkakataong ito, na may hitsura ng paghamak. Brother Bai, narito kami para iligtas ang mundo, hindi para ay bully ang mahihina. Kung si Ye Fan ay handang makipagtulungan sa aming trabaho, huwag masyadong lumayo, nakangiting sabi ni Yeshupei. Oo, Tio Bai, baka si Ye Fan ay miyembro pa rin ng aming Shenlong clan, maaari kang maging maawain, nakangiting sabi ni Feng Buyo. Anak, first time mong lumabas bilang miyembro ng special mission, hindi mo alam ang mga panganib sa labas. Sa kalawakan ng simula, dapat kang maging mapagbantay sa lahat ng oras. May ilang bulok na isda at hipon. Kung hindi ka direktang tumayo at hayaan silang makita kung gaano tayo kalakas, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Kahit na sila ay miyembro ng parehong angkan, maraming mga tao ang walang sense of belonging, lalo na ang ilan na kulang sa bloodline awakening, at napupuot pa sa mga powerhouse ng ating angkan. Tinuruan ako ni Bai Han ng leksyon. Sinabi rin sa akin ni Uncle ang tungkol dito. Sana ay hindi si Ye Fan ang uri ng tao na hindi alam ang gagawin. Bakas sa inosenteng mga mata ni Feng Buyo ang pagkabalisa. Hehe, Wuyu, ikaw siya ang henyo ng aming Shenlong clan, at ang paglilinang ang iyong pangunahing prioridad. Ang paglabas sa iyo sa oras na ito ay para lamang maglakad-lakad at maranasan ang iyong estado ng pag-iisip. Sa malaot madali, ikaw ang magiging mainstay ng Shenlong clan sa pamamagitan ng pag-akyat sa Shenlong Temple, sa mga Hui. Hindi mo kailangang mag-isip ng husto tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na taong iyon, gawin mo na lang ang iyong sarili. Si Yeshupei ay tumingin sa kanyang maliit na pamangkin na may labis na pagmamahal at sinabi. Alam ko tito, ngumiti si Feng Buyo ng napakatalino. Tumanggaw tango. Sa sandaling ito, pumasok si Lu Rongshan sa conference room. Ilang adulto mula sa espesyal na misyon, ang apat na pangunahing angkan sa Earth, Shenlong, Phoenix, Xuanming at Baiho, ay pumunta sa harap ng conference hall kasama ang mga kinatawan ng mga major clans. Naghihintay na makita ang lahat ng mga espesyal na sugo. Ang tagal kong nagsama-sama. Kung ikaw ay may mababang paglilinang, ikaw ay lilipad ng mabagal. Talagang isang grupo ng mga walang kwentang bagay.
Tumayo si Baihan at umiling, kung hindi dahil sa batang ito ang mundo, na nasa isang pangunahing lokasyong geographical, ay talagang sobra para tingnan man lang. Okay, Kuya Bai, kung tutusin, dugo lahat ng angkan natin. Lumabas tayo at kilalanin natin sila. Baka magkaroon ako ng ilang magagandang panla. Tumawa si Ye Shupei. Noon lang umalis ang grupo sa conference room. Naglakad sa likuran sina Lu Rongsheng at Chang Haotian, tutal, kakapasok lang nila sa konseho, kahit suportado sila ni Ye Fan, kailangan nilang panatilihing mababa ang kanilang poster. Bagamat saglit lang silang naghiwalay, tahimik na hinawakan ni Chang Haotian ang kamay ng asawa. Lihim ding hinalikan ni Lu Rongsheng ang kanyang asawa mula sa likuran, napakatamis. Originally mag-honeymoon ang dalawa, pero hindi nila akalain na lalabas ang special envoy at nayanig ang buong mundo, kaya lang maging busy sila. Ngunit kahit na ang hinaharap ay puno ng iba't ibang mga hindi kilalang hamon, ang dalawa ay nakaranas ng kawalan ng pag-asa at kamatayan, at sila ay muling ipinanganak mula sa loob palabas, kaya sila ay napakalma. Biglang nakakita ang dalawa ng isang pares ng mga mata, na nakatingin sa kanila mula sa harapan. Sa unang tingin, ito ay natagpuan na ang hangin ay tahimik. Parehong awkward na ngumiti sina Lu Rongsheng at Chang Haotian at magalang na tumango. Magiliw na ngumiti si Feng Buyo, na parabang curious lang siya sa kanilang intimacy. Hindi nagsalita sina Lu at Chang nang makita nila ang hangin, at hindi sila sinisisi, kaya nakahinga sila ng maluwag. Sa kalagitnaan, mula sa direksyon ng pintuan sa likod ng pangunahing bulwagan, may ilang nag-aaway na boses. Kaya lang, para sa mga envoys at directors na abala sa pagpupulong sa mga major clans, walang pakialam dito. Basically, sumulyap sila sa kanila at hindi na nag-abala pang dumaan. Nang marinig ito, sumimangot si Lu Rongsheng at sinabi kay Chang Haotian sa mahinang boses, "Mahal, titingnan ko." Napabuntong hininga si Chang Haotian at tumango. Umalis si Lu Rongsheng sa pangunahing puwersa at pumunta sa pasukan sa likod ng pangunahing bulwagan. Bitik. Sa isang sampal sa mukha, nahulog si Lu Feiyan sa malamig na sahig na bato sa likod ng bulwagan. Ang taong pumili sa kanya ay isang elder ng pamilyang Lu, at lahat sila ay miyembro ng pamilyang Lu na may mga posisyon sa council. Sa tabi ng mga matatanda, may ilang kawani ng alyansa na nanunood ng palabas. Nakakahiya ka. Sabi ko hindi ito lugar para puntahan mo, bilisan mo at lumabas ka. Tinakpan ni Lu Feiyan ang kanyang nag-aapoy na mukha, may hawak na bote ng porselana sa kanyang kamay, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bakit? Hinahanap ko si Chairman Li Tangshan, anong problema mo? Haha, bitch, mukha ka pa namang gustong sabihin. Nagagalit ang pamilya naming Lu sa Shenlong clan. Paano namatay ang matandang Panginoon ng pamilya? Ikaw, isang pinatay na bituin, isang bomb star, gusto mong pumunta sa pamilyang Li para manggulo sa atin. Ay no, naghahatid ako ng gamot kay Lolo. Gusto niya ako. Tigilan mo ako at ipaalam mo sa kanya, para hindi ka matakot sa kahihinatnan. Joke, ngayon ang chairman mismo ay hindi kayang protektahan ang kanyang sarili, sinusundan na namin ngayon si Miss Rongsheng. Na may malaking taga-suporta, susuyuan mo si Li Tangshan, may sakit ka bang isip? Ikaw, sa tingin mo talaga na maaari kang maging backer? Ano siya? This time ang tao ng special envoy here, patay na siya. Namula si Lu Feiyan. Sino ang nabubuhay at namamatay, paanong ang isang maliit na puto na tulad mo ang may huling say? Mabubuhay ka na dahil tamad si Mr. Ye para bigyan ka ng pansin. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng mga kamag-anak at dugo, itong elder na ito ngayon ay gusto kitang patayin, itong manggugulo. Iyon ay, Lu Feiyan, ipinapayo ko sa iyo na maging isang maliit na kamalayan sa sarili. Sa tingin mo pa ba ay ikaw ang mayabang na batang babae na naging bituin sa langit noon? Siya ay iniwan ni Ji Xiaoting, at ngayon ay muli na naman. Gusto kong humingi ng pabor kay Li Xiaofei, ngunit malamang na galit sa kanya ang pamilyang Li, kaya bakit nila siya gusto? Ang babaeng ito ay may mukha na umiinom ng ilang mga tabletas ng basura para pabor sa pamilya Li. Napakawalandiya, Lu Feiyan namumula ang kanyang mukha, at kinagat niya ang kanyang labi. Enough! Kayong pinagtatawanan ng isang babae dito, interesting ba? Elder Lu Hao, ikaw ay isang elder, bakit mo binubuli ang iyong nakababatang henerasyon ng ganito? Dumating si Lu Rongsheng sa oras na ito at pinatigil ang grupo. Kabanata 2687 walang salita. Nang makita si Lu Rongsheng, mabilis na sinabi ni Elder Lu na may nakakabigay puri ng ngiti, so nandito si Rongsheng. Nako, oras na para tawagin kang pinuno ng bahay. Elder Lu Hao, ano ang ginagawa mo? Malamig ang mga mata ni Lu Rongsheng. Patriarch, huwag mong intindihin. Natatakot talaga ako na ang babaeng ito ay ignorante at magagalit sa espesyal na sugo sa loob. Hindi ba yun nagdudulot ng gulo sa pamilya? Pumasok at gawin ang iyong trabaho, at mag-ingat sa hinaharap, sabi ni Lu Rongsheng. Isang grupo ng mga tao ang nagkahiwa-hiwalay, nang ahas na huwag salungatin ang kasalukuyang celebrity na si Lu Rongsheng. Nang makitang napakamasunurin ng grupong ito ng mga tao, magalang na yumuko si Lu Feiyan kay Lu Rongsheng, at may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Feiyan, bumalik ka at magsanay ng mabuti, hahayaan kong magtaas baba ang pamilyang Lu,
huwag mong ikahiya, bamantong hininga si Lu Rongshan. Lu Rongshan, ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ko kailangan ng peking awa mo. Tumawa si Lu Feiyan at sinabing, ikaw ay isa lamang kalapitang mababa ang lipad na kasing galing mo, walang ama, ina, o pagpapalaki, noong nabubuhay pa si Lolo, hindi kita kailanman minamaliit. Sa tingin mo ba talagang sumusunod sa iyo ang mga taong iyon? Takot lang sila sa may apelyidong Ye, at nagpapanggap sila na ipinapakita iyon sa iyo. Kailan? Ang may apelyidong Ye ay namatay, babalik ka sa ilalim at itatabi ng lahat. Kahit na ako, si Lu Feiyan, ay hiniras ng iba, hindi ito isang bagay na maaaring kawan ng isang hamak na babae na tulad mo. Hindi mo ito deserve, Lu. Si Rongshan ay hindi nagalit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng panghihinayang. Inaamin ko na naiingit ako sa iyo simula pagkabata, naiinggit pa sa iyo. Ngunit, pagkatapos ng napakaraming bagay, nalaman ko na ang mga ito ay talagang katawa-tawa, gaano man kalaki ang halo at benepisyo, hindi ito may kukumpara sa tapat na pagmamahal sa iyong paligid. Iyong mga tao, Feiyan, magkapatid kami. Ngayon na tayo ay nasa krisis, dapat nating iwanan ang ilang mga pagkiling at sumang-ayon sa labas ng mundo, tama ba? Huwag kang ang magkunwaring nandito. Di ba gusto mo lang akong kutsain kapag sinabi mo ang matataas na salita? Oo, nananalo ka ngayon, ngunit pansamantala lamang. Hindi ba't mapalad ka na maging padre de pamilya at direktor? Hindi ko kailangan na turuan mo ako, Lu Feiyan, kung paano gawin ito. Tumalikod si Lu Feiyan at umalis na may malamig at mayabang na mukha. Lu. Tumingin si Rongshan sa likod ng babae at bamantong hininga. Sa eskinita. Pagkatapos tumakbo ni Lu Feiyan papasok, tumingkayad siya, patuloy na bumagsak ang mga luha. Bakit nangyayari ito? Malinaw na hindi ko kasalanan. Biglang may lumabas na malambot na boses sa tabi niya. Girl, okay ka lang ba? Itinaas ni Lu Feiyan ang kanyang ulo, ang kanyang mukha na may mga bulaklak na peras at ulan ay naawa sa kanya. Nasa harapan niya ang isang gwapo at gwapong lalaki, mas mislan pa sa ilang babae. Ikaw ay. Ang pangalan ko ay Feng Buyo, ngayon lang kung nakita mong nakikipagtalo ka sa ilang tao doon, pumunta ka lang at tingnan. Nakangiting sabi ni Feng Buyo. Lumaki siya sa Shenlong Clan ng Clan Alliance, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng away. Hindi niya masyadong maintindihan, bakit ganito ang pakikitungo ng grupong ito sa isang mahinang babae. Na may usisero isip, sumunod si Feng Buyo. Feng, kayo ba? Mula sa espesyal na misyon. Nagulat si Lu Feiyan. Hindi ito itinanggi ni Feng Buyo, at tumango. Sa sobrang takot ni Lu Feiyan ay lumuhad siya at pinunasan ang kanyang mga luha, munting babae Feiyan, nakita ko na ang espesyal na sugo. Hindi mo kailangang magbigay ng ganoon kalaking regalo, okay ka lang ba? Bakit nila ginagawa ito sa iyo? Tanong ni Feng Buyo. Namutla ang mukha ni Lu Feiyan, ikaw. Nakita mo na ba? Nakita ko, pero hindi ko masyadong maintindihan. Napakahina mo. Kapag may ginawa kang mali, pwede ka lang nilang patayin. Bakit kanila sasampalin at sasabihin ng napakaraming salita para ipahiya ka? Itinaas ni Lu Feiyan ang kanyang ulo. Nakatingin sa malinaw na mga mata ng hangin na tahimik, ang isip ay kumislap. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Lu Feiyan ng mapait at malungkot na ngiti, itong sugo, kung gusto mong malaman. Bakit hindi tayo maghanap ng lugar kung saan ang batang babae ay makakausap ka ng dahan-dahan? Okay, nakatitig si Feng Buyo kay Lu Feiyan, diretsyong sinabi niya. Huwag kang umiyak, napakaganda mo, hindi ka maganda kapag umiiyak ka. Si Lu Feiyan ay nagpakita ng isang nahihiyang tingin, at mahinang nagsabi ng Sa susunod na araw, ang mga kinatawan ng mga pangunahing puwersa ng East China Alliance at ang West Federation ay nagtungo sa Tianjin Island upang magdaos ng pulong sa pagpapaliwanag para sa espesyal na misyon. Ang dahilan ng pagpili sa Tianjin Island ay na ito ay matatagpuan sa gitna, at ito ay palaging ang lugar kung saan ang dalawang partido ay nagdaraos ng mga pagpupulong ng konsultasyon. Ang Tianjin Island mismo ay parang bituin. Ang pangunahing isla sa gitna ay ang gitna, nakaharap sa lahat ng direksyon, na nagdudugtong sa daan-daang isla na may mga tuwid na kalsada. Ito ang lugar na may pinakamababang antas ng krimen sa mundo, dahil ang daan-daang milyong residenteng naninirahan dito ay karaniwang may mataas na pinag-aralan sa kultura. Kahit na may krimen, mabilis itong malulutas ng malawakang pagsubaybay at matalinong pulisya ng Tianjin Island. Ang sapat na bilangguan ng enerhiya upang makulong ang nagsasaka ng kalangitan, ang kanya ng laser na sapat upang agad na patayin ang nagsasaka ng kalangitan, at ang itim na teknolohiya ng lahat ng uri ng panghihimasok sa pag-iisip, ay ginawa ang lugar na ito na isang mapayapang lugar kung saan ang mga magsasaka ay maaari lamang kumilos sa kanilang sarili. Universal Convention Center sa pangunahing isla. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, ang mga akademiko ng Tianjin Island ay naghanda na para sa pulong na ito. Pagkatapos ng lahat, para sa mga siyentipiko, ang mga teleportation array at alien civilization ay lahat ng bagay na nagkakahalaga ng pag-aaral. Kung tungkol sa mga digmaan at mga katulad nito, wala silang pakialam.
Ang 5 pangunahing pamilya ng West Federation, pati na rin ang isang grupo ng mga kinatawan ng mga gumagamit ng kapangyarihan, ay sunod-sunod na dumating. Sumunod din ang angkan at ilang malalaking pamilya ng Donghua Alliance. Si Ilya at ang kanyang partido ng espesyal na misyon ay muling nakipagkita kay Yeshupe at sa kanyang partido. Pagkadating ng dalawang grupo ng mga tao, mabilis silang naupo sa conference center. Kahit na karamihan sa mga matataas na opisyal ng Federation at ng Alyansa ay magkakilala, sa pagkakataong ito lahat sila ay nag-aalala at hindi gaanong nakikipag-usap. Medyo tense ang atmosphere sa pinangyarihan. Yung Yefan, pumunta ka ba dito? Tanong ni Ilya na hindi nasisiyahan sa mukha. Bumalik kay MS Ilya, hindi pa dumarating si Mr. Ye, siguro dahil hindi pa dumarating ang oras ng meeting. Napakaranggal na pagkakakilanlan, kaya marami sa atin ang talagang hinihiling na umupo dito at maghintay. Si Bayhan ay mukhang malungkot sa daan. Nagkaroon ng maraming talakayan sa madla. Sa katunayan, maraming tao ang hindi pa nakakita kay Yefan at medyo na-curious sila. Feiyan, bakit ka nandito? Biglang natuklasan ni Lu Rongxian na lumitaw si Lu Feiyan sa kampo ng pamilya Lu. Si Lu Feiyan ay naglagay ng misla na make-up at mukhang nagliliwanag. Siya ay orihinal na wala sa listahan ng mga inimbitahang bisita, ngunit sigurado si Lu Rongxian. Bakit, pwede kang sumama, bakit hindi ako makakapunta? Pagmamalaki ni Lu Feiyan. Nang makita ito ng isang grupo ng mga miyembro ng pamilya Lu, agad silang nagmura. Bold. How dare you be rude to the owner? Lu Feiyan, ano ka? May pinch kang dumalo sa pulong, kwalipikado ka ba? Umalis ka dito. Ngumisi si Lu Feiyan, sigurado ka ba? Hindi ka ba magsisisi? Bitch, naka-install pa rin. Kung hindi tayo lalabas, gagawin natin. Tumayo ang ilang matatanda. Kuya tahimik. Sa sandaling ito, ipinakita ni Lu Feiyan ang hitsura ng isang takot na kuneho, tumayo, at sumigaw. Tahimik si Feng sa core seat sa harap, tumalikod at ngumiti ng matamis sa kanya. Feiyan. Ikan-away ni Feng Buyo ang kanyang kamay. Lahat ng tao sa pamilya Lu, at maging ang iba pang naroroon, lahat ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkamangha. Kabanata 2688 ang sarili kong pamilya. Young Master Buyo, pinapasok mo ba si Lu Feiyan? Tumango si Feng Buyo, oo, kahapon inilibot niya ako sa Donghua City at binilhan niya ako ng mobile phone, at tinuruan ako ng marami tungkol sa planetang ito. Isang bagay na bago. Siya ay isang bagong kapatid na nakilala ko, at sinabi niya na hindi pa siya nakapunta sa isla ng Tianxing, kaya dinala ko siya. Sumimangot si Lu Rongxian at nag-aalalang tumingin kay Lu Feiyan. Narinig mo ba? Ako, si Lu Feiyan, ay hindi katulad ng ilang tao. Matagal na akong hamak, at medyo may katayuan ako, kaya nagpanggap ako. Pumunta lang ako dito para makipaglaro sa kapatid kong si Buyo, at ayokong mabyuli ka. Huwag mong ikahiya ang iyong sarili. Mukha. Ngumisi si Lu Feiyan ng masama. Lahat ng tao sa pamilya Lu ay nagmura sa loob, nagtataka kung paano nakipag-ugnay ang munting fox spirit na ito kay Feng Xiuyu. Ngunit, fancy, ni Feng Buyo si Lu Feiyan, at wala silang masyadong sinabi. Sa espesyal na misyon, sumulyap si Yeshupe kay Lu Feiyan, nagniningning ang mga mata nito. Huwag kang magsalita ng kahit ano, gusto mo ba ang babaeng ito? Tanong ni Yeshupe sa isang voice transmission. Tito, hindi ko alam, iniisip ko lang na may relasyon ako sa kanya, nahihiyang ngumiti si Feng Buyo. Hindi ka pa masyadong bata, maaari mo talagang isaalang-alang ang pagkuha ng ilang asawa at mga asawa. Ang babaeng ito ay talagang maganda, sabi ni Yeshupe. Tito, sobrang nakakaawa si Feiyan. Inaapi siya ng pamilya niya. Sa tingin ko mahina siyang babae, at mabuting tao. Gusto ko lang siyang tulungan pero wala akong ibang ideya. Si Feng Buyo ay medyo nahihiya, at hindi maiwasang tumingin kay Lu Feiyan. Napansin ni Lu Feiyan na nakatingin sa kanya si Feng Buyo, at agad nang umiti ng matamis at inalog ang kanyang telepono. Namula si Feng Buyo, bumilis ang tibok ng kanyang puso, mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo, tiningnan ang nag-iisang kontak sa telepono, at ngumiti. Ipinakita niya ang kanyang talento sa angkan mula pa noong siya ay bata, nagpractice ng masigasig, at napapaligiran ng ilang malalakas na tao na nagtuturo sa kanyang mga nakatatanda. Nakatagpo ka na ba ng isang mahinang babae na nangangailangan ng kanyang proteksyon, at mayroon ding pang-akit ng hindi kabaro? Bago niya namalayan, may isang binhi ng pag-ibig na umusbong sa kanyang puso. Muling tiningnan ni Yeshupe sina Feng Buyo at Lu Feiyan, nag-iisip. Nandito pa ba itong Yefan? It makes no sense, parang gusto niyang turuan ko siya ng ilang rules. Galit na bumangon si Bayhan sa oras na ito, na tinatakot ang isang grupo ng matataas na antas na opisyal sa Earth. Habang nagsasalita siya, sa bakanan ng conference room, maraming tao ang pumasok. Magsisimula na daw ang meeting. Kung hindi kayo nakikinig, marunong kayong bumili. Kayong mga babae, hindi kayo makatiis sa tukso, kailan kayo hindi makakabili ng damit. Kung alam ko kanina, I wouldn't take you around the mall, go in. Hindi ka ba talaga makakalabas? Tignan mo, galit na ang mga tao ngayon, unang beses pa lang nating magkita, sobrang hindi nararapat.
Si Ye Fan, na nagpapanggap na pinuno ng pamilya, ay nagturo sa ilang kababaihan sa paligid niya. Anong kinalaman natin? Hindi pa lumalabas si Yun Yao kanina kaya pumunta siya sa mall para samahan siya. Nagtatalo si Xiao Ziner. Hindi ko alam kung sino ang pinakamaraming bumili sa huli. Tumanggi si Chu Yun Yao at Minishan. Okay, stop arguing, pagtawanan ka ng iba. Pinigilan siya ni Su Qingzhou na may malamig na mukha. Su Qingzhou, ano ang iyong pagpapanggap? Hindi ba't bumili ka rin ng 2 bagong pares ng sapatos? Sina Feng Qinglan at Xiao Wei, na nagkukunwaring pipi, ay sumunod sa likuran, nakatingin sa mga bagong bilang pulse eris at hikaw ng isa't isa, nakangiti. Nang hindi nagsasalita. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga practitioner, at lahat ay nakatutok sa pasukan, kaya natural na narinig nila ang mga pag-uusap ng ilang tao. Nang hindi sinasadya, lahat ng tao sa eksena ay tumingin kakaiba, iniisip na ang pamilyang ito na may apelyidong Ye ay talagang matapang, at hindi sila natatakot na galitin ang espesyal na sugo. Gayunpaman, kapag malinaw na nakikita ng isang tao ang mga partikular na anyo ng ilang kababaihan na walang katulad na kagandahan, lahat sila ay naghahayag ng lahat ng uri ng mga nakamamanghang kulay. Parang may ilang babaeng sumulpot, lahat ng bagay sa buong venue ay eclipsed. Karamihan sa mga tao sa espesyal na misyon ay may sapat na kaalaman, at hindi nila maiwasang mawalan ng malay sandali. Ngunit bukod pa sa ganda ng mga babae, na ikinamangha nila, higit sa lahat, ang clan blood aura na nagmumula sa mga babaeng ito. Nagulat lahat sina Ye Shupe at Bai Han at iba pang mga angkan. Napansin ni Lu Feiyan na ang mga mata ni Feng Buyo ay naaakit, at hindi niya mapigilan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Mr. Ye, dumating ka na. Tumayo sina Leon, Chang Haotian, Lu Rongshan at iba pa para batiin siya. Tumango si Ye Fan at kumusta sa ilang taong kilala niya. Napakalaking card, kailangan kong maghintay hanggang sa huling sandali bago ako pumunta rito. Karapat-dapat akong maging pinakamalakas na magsasaka sa maliit na mundong ito. Sabi ni Ilya na may displeased expression. Ngumiti si Ye Fan, actually, maaga akong dumating, pumunta lang ako sa mall para mag-shopping, pero hindi na delay ang napagkasundo ang oras ng meeting, di ba? Haha, ayos lang, sa akin lang yan, huwag kang masyadong mag-iingat. Tumayo si Ye Shupe at pinangunahan ang daan. Ilang tao mula sa alyansa ng angkan ang gumawa ng pagpapakilala. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay puno ng mga sorpresa at pagkalito. Matagal na naming nahulaan na Ye Fan, maaaring miyembro ka ng aming Shenlang clan, ngunit ngayon kung titingnan mo ito na talaga. Isa ka pa ring 5 kuko na gintong dragon, hindi nakakagulat na ikaw ang pinakamalakas na magsasaka sa mundong ito, haha. Natatawang sabi ni Ye Shupe. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, at ang mga taong ito mula sa Federation at Alliance ay talagang hindi alam ang tungkol dito. Sa partikular, si Ji Rongrong ng pamilya Shenlang at isang grupo ng mga angkan na sinubukang makipagkompetensya para sa walang katapusang purgatorio, ang kanilang mga mukha ay mas nagulat at napahiya. Namutla ang magandang mukha ni Lu Feiyan, gusto niyang makita kung paano pinahiya ng espesyal na sugo si Ye Fan, kaya bakit hindi lumaban. Hindi kaya makakaiwas na naman siya. Nagpakita ng malungkot na tingin ang mga mata ni Lu Feiyan, kinuha niya ang kanyang mobile phone, at nagpadala ng mensahe kay Feng Buyo. Sinadya ni Ye Fan na hindi ginamit ang Hidden Dragon Art para magtago, at ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay nagsiwalat din ng dugo ng clan. Ngumiti sina Ye Fan at Su Qingzhou at nagkatinginan. Oo nga, gaya ng inaasahan ni Su Qingzhou, agad na nagbago ang ugali ng espesyal na misyon. Ito ang mga asawa ni Brother Ye Fan, di ba? Napakaganda, napakaswerte ni Brother Ye Fan. Sariling pamilya ko pala, kaya madaling kausap, umupo ka muna. Naging pala kaibigan ng mga kinatawan ng angkan ng ilang espesyal na misyon. Hindi naman masama ang mga bloodline ng mga babae, at natural na nakikita nila ito. Ang bloodline ay mas mahirap pahusayin kaysa sa cultivation base, kaya para sa kanila, ito ang mahalagang yaman ng angkan. Bagamat hindi pa rin komportable si Ilya at ang isang grupo ng mga mage, dahil miyembro sila ng clan, hindi sila madaling atakihin. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin ay upang bumuo ng isang teleportation array, upang ang mga tao sa lupa ay maaaring makipagtulungan ng masunurin. Kung si Ye Fan ay kanilang sariling tao, nangangahulugan ito na hindi na kailangan si Li Wei. Mukhang maayos naman ang lahat. Matapos makaupo si Ye Fan at ang iba pa, magsisimula na ang pulong. Sandali. Biglang tumayo si Feng Muyo, na kanina patahimik. Kuya Ye Fan, ang pangalan ko ay Feng Buyo, miyembro ako ng espesyal na misyon sa pagkakataong ito. Gusto kong makipag-usap sa iyo, okay. Natigilan ang lahat. Si Feng Buyo, na palaging maamo at walang problema, ay biglang humiling kay Ying na hingin ito. Nakipag-away. Ang ekspresyon ni Feng Buyo ay tila medyo komplikado din, at sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan niya si Lu Feiyan sa upuan. Hinawakan ni Lu Feiyan ang telepono sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay mukhang nakakaawa at gumagalaw. Huwag kang magsalita, anong ginagawa mo? Curious na tanong ni Ye Shupe. Kabanata 2689.
Uncle, bagamat miyembro din ng aming Shenlong clan si Kuya Yefan, dahil siya ang pinakamalakas na cultivator sa planetang ito, dapat magkaroon tayo ng pangunawa sa kanyang partikular na lakas. Ang isa sa mga gawain ng aming espesyal na misyon ay hindi bago bumuo ng teleportation array, alam mo ba ang sitwasyon ng mga practitioner ng sibilisasyong ito? Ito ay may kaugnayan sa hinaharap na mga tauhan at mga gastos sa pagpapanatili ng sibilisasyong ito. Sa tingin ko kailangan mo munang malaman. Tama. Tumango si Yeshupe at ngumiti nagtanong siya, Yefan, ang pamangkin ko ay isang henyo sa clan. Isa na siyang Chaos Third Layer at 5 Cloud Golden Dragon sa murang edad. Gusto niyang matuto mula sa iyo. Kahit na mas malala ang antas ng iyong cultivation ng Duotian 9th Layer, hindi rin sila papatay ng tao. Gawin mo lang ang iyong makakaya, at matutulungan ka naming makita kung ano ang kulang. Nagkatinginan sina Yefan at Su Qingzhou, ang kanilang mga plano ay hindi makasabay sa mga pagbabago. Hanggang sa antas niya, magiging maayos ako. Nena si Xiao Ziner, at lalaban siya kapag narinig niyang may away. Hinawakan ni Yefan ang kamay ng babae, ako mismo ang gagawa. Bagamat sapat na si Xiao Ziner para harapin ang buong espesyal na misyon, hindi nakaugalian ni Yefan na hayaan ang mga babae na lumaban para sa kanya. Bukod dito, makakahanap lang si Yefan ng isang tao upang subukan ito, ang kanyang pinakabagong pag-unawa sa batas ng enerhiya. Hindi ko talaga alam kung gaano kataas ang langit. Kahit Phoenix Girl ka sa magulong lupain, hindi ganoon kadaling makipag-deal kay Feng. Buyo. Ang henyo na inaasahang papasok sa Shenlong Temple ay hindi isang maling pangalan, nakangiting sabi ni Bai Han. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, masyadong tamad para malaman ang bulag na bastard na ito. Kuya Yefan, labas tayo, huwag kang mag-alala, susukitin ako, sabi ni Feng Buyo na may komplikadong ekspresyon. Maraming salamat, walang pakialam nang ngumiti si Yefan. Sa labas ng International Conference Center, mayroon lamang isang malaking offshore platform. Isang grupo ng mga tao ang lumabas, tumingin kina Yefan at Feng Xiao, at naglakad papunta sa entablado. Feiyan, niloloko mo ba ako? Sa karamihan, natagpuan ni Lu Rongshan si Lu Feiyan at nagtanong sa mahinang boses. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, malamig na tumawa si Lu Feiyan. Papatayin mo ang iyong sarili, maging ang aming pamilya Lu. Lu. Nababalisa si Rongshan. Sa palagay ko nag-aalala ka na ang iyong tagapagtaguyod na si Yefan ay matalo, at mawawalan ka rin ng iyong posisyon bilang direktor at pinuno ng pamilya mula ngayon, tama ba? Ngumisi si Lu Feiyan. Sumimangot si Lu Rongshan, talagang nag-aalala siya tungkol dito. Brother Yefan, kumilos ka, mahinang sabi ni Feng Buyo. Alam ni Yefan na kung hindi niya ipapakita ng kaunti ang kanyang mga kamay, ang taong ito ay hindi masunurin na gagamitin ang kanyang buong lakas. Nagdesmanteling ulit. Ang figure ni Yefan ay humakbang pasulong at pumunta sa likod ni Feng Buyo. Isang paatras na siko ang tumama sa buong katawan ni Feng Buyo na parang electric shock, at siya ay bumagsak sa lupa. Henyo. Iyon lang. Nanunuya si Yefan. Natahimik ang mga manunood, at ang grupo ng mga tao sa espesyal na misyon ay tulala. Bagamat walang silbi si Feng Buyo at parang nahuli, ang bilis ni Yefan ay nagulat pa rin sa kanila. Nagulat si Feng Buyo, mabilis na bumangon, at dumistansya. Mukhang may kakayahan si Brother Yefan, ako ang nag-aalaga sa akin. Hinimok ni Feng Buyo ang dugo ng Golden Dragon, at isang magulong cultivation base ang inilabas, na nagninangas na parang gintong apoy sa buong katawan niya. Sa isang iglap, ang buong audience ay namangha at kinilabutan. Masyadong malakas. Ito ang Chaos Realm, ang powerhouse ng pamilyang Shenlong ng 5 Cloud Golden Dragon. Mr. Ye ay nasa problema ngayon. Sa mata ng lahat ng matataas na antas na pinuno sa mundo, si Feng Buyo ay parang isang Diyos. Ang kaharian na ito ay hindi maaabot. Sa sandaling naramdaman ito ni Yefan, nalaman niya na ang enerhiya na inilabas ni Feng Buyo ay halos 50% lamang ng purong orihinal na kapangyarihan. Kung tungkol sa kanyang magulong ikatlong antas ay nababahala, 50% ng orihinal na kapangyarihan ay maaaring lumampas sa mga inaasahan ng kaharian, kaya ito ay tinatawag na isang henyo. Brother Yefan, mag-ingat. Pinapayuhan kita na ilabas ang lahat ng iyong cultivation base. Si Feng Buyo ay napahiya sa publiko at kinukutya, kaya natural siyang magalit. Siya ang ipinagmamalaking anak ng langit, kailan pa siya na-insulto ng ganito? Ang isang malakas na tao sa isang maliit na mundo ay karapat-dapat din bang sumigaw sa isang henyo ng pamilyang Shenlong na tulad niya? Higit pa, ang taong ito ay marahas ding, pinutol, ang mga kamag-anak ni Lu Feiyan. Oo, kontrabida ang lalaking ito. Huwag maging walang awa. Kinumbinsi ni Feng Buyo ang sarili sa kanyang puso. Huwag kang magsalita ng kahit ano, mag-ingat ka. Huwag mong saktan ang iyong buhay. Nang makita ito, nag-alala si Yeshupe na mapatay si Yefan, kaya nabulag siya ng isang gintong dragon na may 5 kuko. Ngunit sa sandaling ito, isang alon ng enerhiya na nagpang-inag sa buong audience, ay nagmula sa panig ni Yefan. Isang purong 5 Cloud Golden Dragon level bloodline power tulad ng likidong ginto ang dam-alloy sa katawan ni Yefan. Ito ang kaharian ng 5 Cloud Golden Dragon, ang bloodline energy na tunay na umabot sa antas ng primitive power.
Ang daming nagulat kay Feng Buyo kanina lang, sa pagkakataong ito ay mas natakot ang mga binti nila. Puno ng kilabot ang bawat ekspresyon. Ikaw, maaari mong gamitin ang purong primordial power. Ang mukha ni Feng Buyo ay map-outla, hindi makapaniwala. Nagkibit balikat si Ye Fan at ngumiti nang hindi nagsasalita. Bilang isang plantalo powerhouse, mayroon na siyang maladyos na pananaw sa pagkakaroon ng primordial power, at walang problema na gamitin ito ng natural. Bukod dito, isang disintegrasyon lamang ang kailangan upang mapaglabanan ang gayong enerhiya. Para kay Ye Fan, ang pagpapabuti ng kanyang panloob na lakas sa hinaharap ay hindi hihigit sa pag-icing sa cake, at hindi magkakaroon ng masyadong maraming pagbabago sa kalidad. Dahil nakamit niya ang pag-overtake sa mga sulok sa pamamagitan ng matinding mga pamamaraan ng pagsasanay tulad ng disintegrasyon at layunin ng espada na patuloy na pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Parang ang iba ay umaakyat sa hagdanan, ngunit pinili ni Ye Fan ang pag-akyat ng bato sa mga bangin. Bagamat mapanganib ang proseso, dahil nakaligtas siya, natural na siyang makatayo sa tuktok ng bundok. Imposible. Hindi ba siya ang emperador ng langit? Sa sandaling ito, naglabas si Ilya ng isang transparent na kristal, tulad ng isang lens. Matapos maramdaman ng kristal ang pagbabago-bago ng orihinal na kapangyarihan, isang simbolo ang mabilis na lumitaw dito. Ang puwersa ay nagkakahalaga ng 10,000. Paano ito posible? Anong sabi mo? Ang puwersa ay nagkakahalaga ng 10,000. Ang mga miyembro ng espesyal na misyon ay humakbang pasulong upang manood, at lahat sila ay natigilan ng malaman nila. Natural na narinig ni Feng Buyo ang boses ng espesyal na sugo, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aatubili, ngunit tahimik lamang niyang naiwaksi si Jin Yan. Natalo ako, hindi na kailangang matuto. Isa't isa. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, ngunit naiintindihan ito ng lahat. Nawala ni Ye Fan ang kanyang orihinal na kapangyarihan sa isang madilim na mukha, at pipigilan niya sana ito kung alam niya ito ng mas maaga. Ngunit siya ay talagang naging maingat, at nawasak lamang sa unang antas. Anong ibig mong sabihin? Ano? Para ba ang batong iyon? Brother Ye Fan, hindi mo alam ang force crystal na ito. Nagulat si Feng Buyo. Umiling si Ye Fan, at maraming babae ang lumakad na gustong manood. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay puno ng kuryosidad at pananabik, at hindi siya makapaghintay na makuha ito ng direkta. Siguro dahil hindi ka nagpunta sa anumang advanced civilization. Ang orihinal na Force Crystal ay isang uri ng orihinal na power detector sa Taishi Plane, isang uri ng crystal mula sa simula ng Taishi Plane. Ang paraan ng pagmamanupaktura ay hindi mahirap, ang pangunahing bagay ay sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng orihinal na kapangyarihan, tuklasin ang tiyak na kadalisayan. Kung mas mataas ang kadalisayan ng orihinal na kapangyarihan, mas mataas ang halaga na ibibigay ng kristal. Napakataas ba nito? Tanong ni Ye Fan, at sinubukan lang niya ito. Dahil dito, lahat ng miyembro ng Special Mission ay tumingin sa kanya na parang mga halimaw. Kabanata 2690 ang relasyon ay hindi karaniwan. Natural na mataas ito. Inalis din ni Ilya ang kanyang pagmamataas sa sandaling ito, at magalang na sinabi, ang halaga ng puwersa na 10,000 ay karaniwang magagamit lamang sa powerhouse ng Open Heaven Realm. Ang Chaos Realm ay hindi sapat na dalisay. Ito ay karaniwang imposible upang maabot ang 10,000. 10,000 original force points, isa na itong ganap na Magic General, level sa Demon Clan. Open Heaven Realm. Noon lang nalaman ni Ye Fan at ng mga babae na pagkatapos ng Chaos Realm ay kay Tian. Kung iisipin, ito ang parehong dahilan, kung ang Taishi Plane, kung ito ay isang mundo kung saan lumilitaw ang mga masters ng Hongmeng sa mundo. Open Day, nararapat din. Kung kunin ang pamilya ng demonyo bilang isang halimbawa, ang mga sundalong demonyo sa mga demonyo sa pangkalahatan ay may higit sa 100 puntos ng puwersa. Pagdating sa mga sugo ng demonyo, ito ay higit sa 1,000. Kailangan ng demonyong general ng 10,000 force points. Kung tungkol sa hari ng demonyo, imposible. Upang kalkulahin, dahil ang lakas ng demonyong hari ay hindi maarok, at ito ay may kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, ang mga demonyo ay ipinanganak upang gumamit ng purong primitive na kapangyarihan. Sa makatuwid, kahit na ang mababang antas ng mga demonyong sundalo ay nakikitungo sa ilang kultibasyon na mas mataas kaysa sa kanila. Kapag isa kang monghe, madalas kang magdulot ng malaking banta. Tumango si Ye Fan bilang pagsang-ayon, ginamit ng Yellow Lantern Winged Demon ang kalamangan na ito para mahulog siya sa matinding laban. Kung makaharap ko ito muli ngayon, maaaring gumamit si Ye Fan ng kaunting primitive power para patayin ang taong iyon sa ilang segundo. Walang magawa, ako ay nasa eroplano ng Teiso, at hindi ako pamilyar sa orihinal na kapangyarihan, kaya ako ay pinindot at binugbog. Tulad ng nasa kaharian pa rin ako ng kaguluhan, ang orihinal na kapangyarihan ay hindi pa ganap na napasok, at maaari lamang umabot sa higit sa 2,000 mga halaga ng orihinal na puwersa, at ito ay may halong tubig pa rin. Sa antas ng enerhiya ko, gusto kong labanan si Brother Ye Fan. Hampasin mo ng itlog ang bato, nahihiyang sabi ni Feng Buyo.
Nang marinig ang mga salita ng paghanga at paghanga ng mga taong ito kay Yefan, isang grupo ng mga tao sa Earth ang natigilan. Walang mag-aakala na si Yefan ay hindi masyadong kumilos, at ang espesyal na misyon ay natakot. Brother Yefan, tinatago mo ba ang iyong cultivation? Hindi ka panipaniwala na ang cultivation ng Heavenly Emperor na ito ay maaaring gumamit ng purong primordial power, hindi napigil ang magtanong ni Yeshupei. Bagaman narinig din nila ang mga batas ng mga eroplano, maaari nilang maunawaan ang mga batas ng mga eroplano, sa pangkalahatan ay ang mga strategic powerhouses lamang, ang malalaking pangalan na sikat sa universo. Yefan, hindi pa nila ito narinig. Alam din nila na ang ilang mga tao ay binigyan ng pag-unawa sa primordial na kapangyarihan. Ngunit para sabihin na ang Chaos Realm ay maaaring makabisado ang dalisay at primitive na kapangyarihan ng maaga, iyon lang, ang isang Heavenly Emperor ay medyo kakaiba. Siyempre nagtatago ako. Kung ipapakita ko ang totoong level ko, hindi ka matatakot hanggang mamatay. Tumawa si Yefan. Nang marinig ito, hindi masyadong naniwala ang mga miyembro ng espesyal na misyon. Kahit na ito ay nakatago, gaano ito maaaring itago? Paano kung ito ay open heaven? Hehe, kapatid na Yefan, bagamat makapangyarihan ka, maraming tao sa Kaitian Realm sa alyansa ng aming clan, at mayroon ding malaking bilang ng mga master sa Aufa Divine Realm. Sa eroplano ng Taishi, maliban sa strategic powerhouse, ang iba ay wala. Bihira. Kung isang araw ay maaari kang maging bloodline ng Asher Dragon, maunawaan ang mga batas ng eroplano, at maging isang strategic level, kung gayon maaari tayong matakot. Nakita namin ang maraming tao na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng orihinal. Kapag ang teleportation array is built, I am afraid you will magiging isang eye-opener din ang pagtuklas na maraming tao, hindi kung ano ang maiisip mo, nakangiting sabi ni Baihan. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, kalahating nakangiti, at bamulong sa kanyang puso, ang tuntunin ng eroplano. Madiskarteng antas, kaya napakabihirang. Mukhang sa eroplano ng Taishi, walang masyadong tao na talagang matututo ng ilang mga trick sa kanya. Hey, pwede mo bang ipahiram sa akin itong Origin Crystal? Hindi napigilan ni Chu Yunyao sa sandaling ito, at umakyat upang tanungin si Ilya. Kumunot ang noo ni Ilya, na kilalang asawa ito ni Yefan, hindi siya nagsalita, at iniabot ang isang piraso. Hindi ito isang bagay na mahalaga, kunin mo lang kung gusto mo, sabi ni Ilya. Salamat kung ganoon. Si Chu Yunyao ay hindi magalang at mabilis na iniligpit ito. Nang makita ito ng ilang miyembro ng espesyal na sugo, nakaramdam sila ng kaunting paghamak sa kanilang mga puso. Ito ay isang grupo ng mga tao na may kaunting kaalaman, at hindi katakataka na sila ay nagmula sa isang maliit na lugar. Bagamat medyo nagulat sila sa lakas ni Yefan, panandalian lang ito. Inilagay ito sa buong eroplano ng Taishi, hindi nila iniisip na kamangha-mangha si Yefan. Ito ay hindi hihigit sa isang planeta na higit pa sa sapat upang magpadala ng Chaos Realm upang bantayan ang orihinal na hanay ng teleportasyon. Kailangan itong magpadala ng isa o dalawang Open Heaven Realm. Natuwa din si Yefan para sa kanila na isipin iyon. Walang marahas na salungatan, at hindi siya madaling pukawin ng kabilang partido. Ito ang pinakamagandang resulta. Sa katunayan, hindi ito tumagal ng maraming oras para sa episode. Pumasok na ang lahat sa venue at nagplanong ituloy ang meeting. Feiyan, pasensya na, hindi ako makahinga para sa iyo. Sa hallway ng venue, napayuko si Feng Buyo sa kahihiyan. Okay lang Kuya Buyo, kasalanan ko, hindi ko alam ang lakas ni Yefan, kaya hinayaan kitang makipagsapalaran. Hindi ka ba nasaktan? Ang iyong masakit ang katawan. Mukhang nag-aalala si Lu Feiyan. Umiling si Feng Buyo, ayos lang ako, Feiyan, na si Yefan ay hindi mukhang masamang tao, may hindi pagkakaunawaan ba? Hindi pagkakaunawaan. Kuya Buyo, mukha ba akong masamang tao? Namumula ang mga mata ni Lu Feiyan. Siyempre hindi, ako lang. Kung gayon gusto mo ba ang mga babae sa paligid ni Yefan? Sa tingin ko mas maganda sila sa akin, kaya. Feiyan, ano ang pinagsasabi mo? Lahat sila ay mga babaeng may asawa, not to mention I think you are too, so no need to compare with them, matigas na sabi ni Feng Buyo. Kuya Buyo, pasensya na kung napahiya kita. Hahanap ako ng sarili kong paraan para makaganti kay Yefan. Pumasok ka na at mag-meeting, kapag tapos ka na, isasama kita para matikman ang masarap na pagkain sa lupa. Sabi ni Lu Feiyan na may banayad ng ngiti. Nag-alala si Feng Buyo, huwag kang magulo, mauuna na ako. Well, see you later. Kumaway si Lu Feiyan. Nang lumakad si Feng Saiyo. Palayo, dumidilim ang mukha ni Lu Feiyan, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at bamulong, basura. Sa loob ng lugar ng kumperensya. Sinabi ni Yeshupei, bilang isang kinatawan, ang tiyak na dahilan ng pagparito sa lupa sa oras na ito, at ang mga plano nito sa hinaharap. Lumalabas na sa pagkakataong ito ang lupa ay papasok sa larangan ng pangitain ng Diablo, at ito ay magsasangkot ng isang napakalaking laro sa pagitan ng ilang mga hari ng Diablo. Sa madaling salita, ito ang pangalawang hari ng Diablo at ang pangatlong hari ng Diablo na nagtatag ng isang alyansa upang harangan ang pinakamakapangyarihang unang hari ng Diablo.
Sa Milky Way kung saan ka nakatira, mayroon lamang isang maliit na mundo tulad ng iyong Earth na may buhay at maaaring tirahan. At ang Milky Way ang front line ng depensa ng pangalawa at pangatlong hari ng demonyo, dapat gumawa sila ng paraan para ipadala ang malalakas para magdepensa dito. Kaya naman ang ikatlong hari ng demonyo, si Ilaris, ay makikipag-ugnayan sa iyo at hihilingin kang sumuko. Ang mga demonyo ay kinikilala ang sarili bilang ang mas matataas na lahi ng eroplano ng Taishi. Sa kanilang mga mata, ang mga tao ay mababang antas na nilalang. Kapag ang mga sakripisyo ay kinakailangan, ang mga tao ay ihahain muna. Sa makatuwid, ang aming alyansa ng Angkan at ang Arcane Divine Realm, bilang kampo ng tao, ay unang dumating dito, na nagbabalak na sakupin ang lugar na ito ng maaga. Para makanlungan natin, dapat munang magtatag ng teleportation circle ang mundo, napakalakas ng Diablo, kailangan mo bang gamitin ang ganitong uri ng bagay at ang planeta kung saan nakatira ang mga tao bilang iyong muog? Tanong ng isang scientist. Ang mga demonyo ay talagang makakaligtas sa maraming malupit na kapaligiran, ngunit ang pagbuo ng teleportation array ay nangangailangan pa rin ng aura bilang isang hilaw na material. At ang daigdig ang tanging daigdig na nakakagawa ng aura. Ang sino mang gustong mag-teleport sa galaxy na ito ay dapat humanap ng paraan para maitayo ito dito. Teleportation array. Nang marinig ito ng lahat, bigla nilang napagtanto na parabang ang mga sinaunang sasakyan ay gumagamit lamang ng langis at kuryente, ngunit ngayon lahat sila ay gumagamit ng aura bilang enerhiya. Ang teknolohiya ng teleportation array ay hindi maaaring gumamit ng mas malakas na primordial power bilang enerhiya, at maaari lamang ay activate ng mababang antas ng aura. Ano ang sinusubukang gawin ng unang demonyong hari? Kailangan niyang masira ang kalawakan. Kung gusto niyang lumaban para sa hegemonya, bakit hindi direktang labanan ang pangalawa at pangatlong hari ng demonyo? Si Yefan ay mas nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga hari ng demonyo. Ito. Hindi pa natin alam, nakangiting sabi ni Yeshupei, ang level natin, hindi pa rin natin alam kung ano ang pinaplano ng mga demonyo. Ang tanging bagay na tiyak ay ang unang Diablo, si Satanas, ang pinakamalamang na manalo sa alamat. Ang Demon King sa posisyon ng Demon Emperor. Malamang na ang anumang desisyon na gagawin niya ay mapupunta sa ganoong layunin, at ang pangalawa at pangatlong Demon Lord ay dapat magtatag ng pansamantalang alyansa upang pigilan siya. Satanas. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, nagkataon, ako pa rin si Lucifer. Mayroon kaming hindi pangkaraniwang relasyon. Ang pangunahing tanong ngayon ay kung saan itatayo ang teleportation array. Ang teleportation array ay nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya. Ano ang pinakamasaganang espiritual na enerhiya sa mundo, mayroon ka bang anumang mga mungkahi? Pinag-uusapan ito ng lahat, at nanunood ang ilang taong nakakaalam ng walang katapusang purgatorio. Sa pagtingin kay Yefan, hindi siya naglakas loob na magsalita. Ayaw nilang magalit kay Yefan dahil sa proposal. Nasa komplikadong mood si Feng Buyo nang biglang nakatanggap ng mensahe ang telepono. Binuksan niya ito, nakasimangot, tumingin kay Yefan ng simple, at nagtanong, Mr. Yefan, narinig ko na ang walang katapusang purgatorio kung saan ka nakatira ay ang lupain ng mga ugat ng dragon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.